Magandang araw sa inyong lahat. Malusog ba at masaya ang araw ninyo? Ngayon, naghanda ako ng isang espesyal na kwento na tiyak na magpapatibok ng inyong mga puso. Ano kaya ang mangyayari kung ang asawang dapat sanay nagpoprotekta sa iyo ay lihim na naglagay ng kung ano sa iyong inumin sa gitna ng isang malaking pagdiriwang? Ngunit tandaan, ang karma ay dumarating sa mga paraang hindi mo inaasahan. Sige. Bago tayo sumabak sa nag-aalab na dramang ito ni Isabela at Miguel, kailangan ko ang inyong suporta. Kung ilalike ninyo ang video na ito at magsusubscribe, hindi ninyo palalampasin ang susunod na kwento. Ngayon, mag-check tayo ng attendance. I-comment ang inyong pangalan, lungsod at ang salitang present. Nakatayo si Isabela sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid-tulugan, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Ang navy blue na satin dress na hapit sa kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng anyo ng kagandahan at sopistikasyon. Gayunpaman, ang tingin sa kanyang mga mata ay malayo sa kaligayahan. Isang malalim na pagkabalisa ang bumabalot sa kanya na parang isang maitim na ulap na malapit ng bumuhos. Importante ang gabing iyon, ang anibersaryo ng pagkakatatag ng kumpanya ng kanyang biyenan, si Don Ricardo del Rosario, ay ipagdiriwang ng bonggang-bongga sa isang marangyang 5-star hotel sa Bonifacio Global City. Bilang manugang, obligasyon ni Isabela na dumalo at manatili sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang kamay ay dumapo sa kulay abo na suit jacket ni Miguel na nakapatong sa kama. Nais niyang plansyahin ang isang maliit na lukot sa lapel. Sakto sa sandaling iyon, nasagi ng kanyang mga daliri ang isang kakaibang bagay sa panloob na bulsa ng jacket. Matigas at malamig ito sa pakiramdam. Kumunot ang noo ni Isabela. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa bulsa at inilabas ang isang maliit na bote ng salamin. Sa loob ng transparent na bote, na kasing laki lamang ng isang daliri, ay isang likidong walang kulay na tahimik na umalon ng itaas ito ni Isabela sa liwanag. Walang label, walang marka, walang anumang palatandaan kung ano ang nilalaman nito. Ano ito? Bulong ni Isabela sa sarili. Isang masamang kutob ang pumiga sa kanyang puso. Bago pa man niya mabuksan ang bote upang amuyin ito, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Miguel na tanging tuwalya lamang ang nakapalibot sa kanyang baywang. Tumutulo ang mga patak ng tubig mula sa kanyang basang buhok. Sa sandaling makita niya kung ano ang hawak ni Isabela, bigla siyang natigilan. Ang mukha ni Miguel na mukhang presko mula sa pagligo ay biglang tumigas. Sinubukan niyang itago ang kanyang pagkabigla, ngunit isang kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Isabela, bakit mo pinakikialaman ang bulsa ng jacket ko nang walang pahintulot? Tanong ni Miguel, sa tonong mas mataas kaysa karaniwan, sabay agaw sa bote mula sa kamay ni Isabela. Nagulat si Isabela sa biglaang reaksyon ng kanyang asawa. Hindi kailanman pinansin ni Miguel kung ayusin niya ang kanyang mga damit. Paplansahin ko sana ang lapel mo, at saka ko ito nakita. Ano yan? Bakit walang label? Isinilid ni Miguel ang bote sa bulsa ng pantalon na iniwan niya sa isang silya. Tumikhim siya. Ah, yan. Liquid vitamins lang yan. Parang energy supplement. Alam mo naman kung gaano ako kabisi sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Katrina na maganda raw itong vitamins para mapanatili ang focus, para hindi ako madaling mapagod sa party. Muli na namang lumitaw ang pangalang iyon, Katrina. Ang babaeng kinuha bilang personal secretary ni Miguel 6 na buwan pa lamang ang nakalilipas. Bata, maganda at napaka-ambisyosa. Mula nang pumasok si Katrina sa kumpanya, nagbago si Miguel, mas madalas na siyang nag-overtime. Nagdadahilan siya ng mga business trip sa ibang probinsya tulad ng Cebu at Davao at ang pakikitungo niya kay Isabela ay nanlamig. Hindi isang inosenteng tanga si Isabela. Alam niyang mayroong seswatu sa pagitan ng kanyang asawa at ng sekretarya nito kahit na wala siyang konkretong ebidensya. Vitamins? Tanong ni Isabela na nakatitig ng may pagdududa sa mga mata ng kanyang asawa. Kailan pa naibenta ang vitamins sa mga boteng walang label at walang apruba ng Food and Drug Administration? Mahal, sigurado ka bang ligtas yan? Ligtas, syempre. Bakit ba napakamapaghinala mo? Tinawag siya ni Miguel sa kanyang pangalan, ngunit may matigas at malayong tono.
na para bang si Isabela ay isang estranghero o isang business partner, hindi ang kanyang asawa. Nagsimulang magbihis nang nagmamadali si Miguel ng isang puting kamiseta. Nag-aral sa ibang bansa si Katrina. Alam niya ang mga magagandang produktong imported. Huwag mo itong ikumpara sa mga nabibili lang sa botika sa kanto. Halika na, maghanda ka na, hindi tayo pwedeng mahuli. Magagalit si Papa kung wala tayo roon para sa pambungad na talumpati. Nanahimik si Isabela. Nagpasya siyang huwag nang ipagpatuloy ang argumento, ngunit malinaw na itinala ng kanyang isipan ang lahat ng kakatwang iyon. Nagsisinungaling si Miguel. Alam na alam ni Isabela ang mga kilos ng kanyang asawa kapag may itinatago ito. Hindi siya makatingin ng diretso sa mata ng kausap at ang kanyang mga kamay ay abala sa mga hindi kinakailangang galaw. Bumalik si Isabela sa kanyang vanity table at nagpanggap na naglalagay ng lipstick. Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya kung paano muling inilagay ni Miguel ang bote sa panloob na bulsa ng kanyang jacket nang may labis na pag-iingat na parabang ang bagay na iyon ay isang mamahalin at marupok na diamante. Nag-iisip ng malalim si Isabela. Liquid vitamins, anong klasing palusot? Kung normal na bitamina lang iyon, bakit labis na natakot si Miguel nang hawakan niya ito? At bakit kailangang si Katrina pa ang magrekomenda nito? Ang mayabang na mukha ni Katrina ay sumagi sa isipan ni Isabela. Tuwing bibisita si Isabela sa opisina, lagi siyang tinitingnan ng babaeng iyon nang may paghamak na parabang nais iparating ni Katrina na hindi karapat-dapat si Isabela na mapunta sa tabi ni Miguel. Mahal, mahinang tawag ni Isabela para subukan muli ang reaksyon nito. Ano na naman? Pabalang na sagot ni Miguel habang inaayos ang kanyang kurbata. Katabi mo ako sa party, di ba? Sandaling natigilan si Miguel. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim na parabang ang tanong ni Isabela ay isang mabigat na pasanin. Siyempre, pero baka maging abala ako sa pag-aasikaso kay Papa o sa mga importanteng kliyente. Nasa main table din si Katrina para kumuha ng notes at mag-coordinate ng event. Maupo ka lang ng tahimik. Huwag mong sirain ang bunigi sa pagsasabi ng kung ano-anong kalokohan. Make me look good. Sige, tuyot na sagot ni Isabela sa likod ng kanyang mahinahong mukha. Ang kanyang isipan ay mabilis na umiikot. Ang kanyang intuisyon bilang asawa ay nagbababala sa kanya ng isang panganib. Isang karumal-dumal na plano ang nabubuo. Ang boteng iyon ay hindi naglalaman ng bitamina. At ang presensya ni Katrina sa pangunahing mesa ngayong gabi ay hindi lamang para sa trabaho. Kinuha ni Isabela ang kanyang clutch bag at sinigurong naka-on ang kanyang telepono. Nangako siya sa sarili. Ngayong gabi, hindi siya magiging isang tanga at sunod-sunurang asawa. Babantayan niya ang bawat galaw ni na Miguel at Katrina at aalamin anuman ang mangyari kung ano ang nasa loob ng mahiwagang bote. Halika na, pag-apura ni Miguel, nabihis na. Tumalikod siya nang hindi man lang nagbigay ng isang papuri sa kung gaano kaganda ang ayos ni Isabela para sa kanya. Tumayo si Isabela, itinaas ang kanyang baba at sumunod sa kanyang asawa palabas ng silid. Sa kanyang puso, naririnig na niya ang mga tambol ng digmaan. Kung si Miguel at ang kanyang kalaguyo ay magsisimula ng isang mapanganib na laro ngayong gabi, sisiguraduhin ni Isabela na sila ay masusunog hanggang sa maging abo. Ang party ngayong gabi ay hindi magaganap ayon sa plano ni Miguel, sisiguraduhin iyon ni Isabela. Huminto ang marangyang sedan ni Miguel sa harap ng lobby ng hotel na naliligo sa ginintuang ilaw. Agad na binuksan ng isang valet ang pinto. Unang bumaba si Miguel, inayos ang kanyang jacket at dumiretso sa loob nang hindi man lang tiningnan ang kanyang asawa na nahihirapang lumabas ng kotse dahil sa kanyang mahabang bestida. Nilunok ni Isabela ang pait na kumakalat sa kanyang dibdib at huminga ng malalim. Ngayong gabi, kailangan niyang maging matatag. Hindi siya isang simpleng palamuting asawa. Siya ang lehitimong punong abala ng kaganapang ito. Puno na ng mga elite sa negosyo ang lobby ng hotel. Ang amoy ng mamahaling pabango ay nangingibabaw sa hangin. Mabilis na naglakad si Miguel, tumitingin sa paligid na para bang may hinahanap na mas mahalaga kaysa sa kanyang asawa.
Kinailangan ni Isabelang bilisan ang kanyang mga hakbang para makasabay sa kanya at sinubukang kumapit sa braso nito para magmukhang isang magkatugmang mag-asawa sa harap ng mga tao, ngunit na inalis ni Miguel ang kanyang kamay sa dahilan ng pagkuha ng isang inumin mula sa bandeha ng isang dumadaang waiter. Ayun siya, bulong ni Miguel. Ang kanyang mukha na kanina'y tensyonado ay biglang nagliwanag. Sinundan ni Isabela ang direksyon ng tingin ng kanyang asawa. Sa dulo ng bulwagan, nakatayo at nakakaakit ng pansin ng lahat ay isang babae, si Katrina. Suot niya ang isang kapansin-pansing iskarlatang evening gown. Ang matapang na disenyo nito ay walang pakundangang ipinapakita ang kanyang hubog ng katawan at maputing balat. Malaki ang kaibahan nito sa navy blue na damit ni Isabela na disente at konserbatibo. Kung si Isabela ay parang isang tahimik na kalangitan sa gabi, si Katrina ay parang isang apoy na handang sunugin ang lahat. Napagtanto ni Isabela ang isang masakit na katotohanan. Ang damit ni Katrina ay mas marangya at mas mahal kaysa sa binili ni Miguel para sa kanya. Maging ang mga hikaw na diamante sa tainga ni Katrina ay mas kumikinang kaysa sa singsing sa kasal sa daliri ni Isabela. Nakita sila ni Katrina. May isang maningning at pekeng ngiti. Lumapit siya. Ang tunog ng kanyang mga stiletto ay mayabang na umalingaw-ngaw sa marmol na sahig na parabang nag-aanunsyo ng pagdating ng reyna ng party. Direktor Del Rosario, magandang gabi, bati ni Katrina sa isang sadyang malanding boses. Ang kanyang mga mata ay kumindat kay Miguel ng mapaglaro na parabang mayroon silang isang sikreto. Katrina, napakaganda mo ngayong gabi. Naging maayos ba ang lahat ng paghahanda? Tanong ni Miguel na ang mga mata ay nakatitig sa pulang damit na bumabalot sa katawan ni Katrina na parang nahipnotismo. Siyempre, Direktor, personal kong inihanda ang lahat ng mga VIP table ng perpekto, mayabang na sagot ni Katrina. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay napunta kay Isabela. Ang kanyang ngiti ay naging isang bahagyang ngisi ng paghamak. Hello, ma'am. Wow! Anong ginagawa ninyo sa isang event ng kumpanya? Akala ko mas gusto ninyong manatili sa bahay at manood ng mga teleserye. Sinuklian ni Isabela ang tingin ng may nakakagulat na kalmado. Asawa ako ng direktor ng kumpanyang ito, Miss Katrina. Natural lang na nasa tabi ako ng aking asawa. Mas nagtataka ako sa iyo, isang sekretarya na mas kapansin-pansin pa ang suot kaysa sa punong abala. Nagpunta ka ba dito para magtrabaho o para sa isang fashion show? Humalakhak si Katrina. Ang tunog ay sobrang nakakairita sa pandinig ni Isabela. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Isabela at bumulong ng mahina para hindi marinig ni Miguel. Huwag ninyong masamain, ma'am, pero yang asul na damit ninyo, nagmumukha kayong mas matanda, para kayong isang manang na naligaw ng party at napadpad sa handaan ng mga bata. Kawawa naman si Direktor, siguro nahihiya siyang kasama ka. Kumulo ang dugo ni Isabela, ngunit pinigilan niya ang pagnanasang sampalin ang mukhang iyon na nababalutan ng makapal na lipstick. Alam niyang sadyang pinoprovoke siya ni Katrina para gumawa ng eksena. Kung magagalit si Isabela ngayon, tiyak na ibabato ni Miguel sa kanya ang lahat ng sisi, tatawagin siyang isang histerikal at selosang asawa. Salamat sa iyong pagsusuri, Miss Katrina. Malamig na sagot ni Isabela na nakatingin ng diretso sa mga mata ni Katrina. Pero kahit papaano, ang damit na ito ay binili ko gamit ang pera ng aking lehitimong asawa at sa marangal na paraan, hindi tulad ng iba na nabubuhay sa luho sa pamamagitan ng pag-akit sa mga asawa ng may asawa. Namula sandali ang mukha ni Katrina. Ang kanyang mga labi ay nagtiim upang pigilan ang galit. Ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang composure nang makita niyang papalapit ang isang matandang lalaki na mukhang distingwido kasama ang ilang empleyado. Si Don Ricardo, ang ama ni Miguel at biyenan ni Isabela, ang pangulo ng higanteng korporasyong ito at ang figurang pinakakinatatakutan at iginagalang ng lahat. Katrina, masayang tawag ni Don Ricardo. Ibinuka ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga braso at lumapit si Katrina sa kanya nang walang pag-aalinlangan para sa isang magiliw na yakap. Ito ay isang halik sa pisngi na medyo sobra para sa isang relasyon sa pagitan ng amo at empleyado sa publiko.
President, congratulations sa anibersaryo. Napakakisig ninyo ngayong gabi, puri ni Katrina habang inaayos ang lapel ni Don Ricardo. Ito ay isang gestong masyadong malapit na hindi niya dapat ginagawa. Ngumiti lang si Miguel habang pinapanood ang kalapitan ng kanyang ama at ng kanyang kalaguyo. Tila kalmado siya, iniisip na gusto lang ng kanyang ama ang kakayahan ni Katrina sa trabaho. Hindi niya napagtanto ang panganib na nagkukubli sa likod ng pamilyaridad na iyon. Salamat, Katrina. Kung hindi dahil sa iyong pagsisikap, hindi magiging matagumpay ang event na ito. Ikaw ay tunay na isang huwarang empleyado sa aming kumpanya. Ang aming pinakamahalagang asset, sabi ni Don Ricardo, na buong pagmamalaking tinapik ang balikat ni Katrina na para bang ito ang kanyang paboritong anak. Noon lamang lumingon si Don Ricardo sa kanyang anak at manugang. Nang makita si Isabela, bahagyang nawala ang kanyang ngiti. Oh, dumating din pala si Isabela. Akala ko magiging abala ka sa mga gawaing bahay. Miguel, siguraduhin mong hindi gagawa ng anumang pagkakamali ang asawa mo ngayong gabi. Maraming dayuhang investor ang dumating, kaya walang mga kahiyahiyang eksena o asal probinsyana. Mapait na ngumiti si Isabela. Maging ang kanyang biyenan ay mas pinahahalagahan pa ang kalaguyong iyon kaysa sa kanya. Sa mata ni Don Ricardo, si Isabela ay isang ordinaryong babae lamang na pinalad na mapakasalan si Miguel, habang si Katrina ay isang matalinong career woman na mapagkakatiwalaan. Gaano sila kabulag lahat? Huwag po kayong mag-alala, Papa. Mananatiling tahimik na nakaupo si Isabela, mabilis na sagot ni Miguel na parang nagtatanggol. Mabuti. Katrina, samahan mo ako sa mesa ng mga VIP guest. May ilang kasamahan akong gusto kong ipakilala sa iyo, sabi ni Don Ricardo kay Katrina na hindi pinapansin sina Miguel at Isabela. Masiglang tumango si Katrina. Bago umalis, binigyan niya si Isabela ng isang mapanagumpay na tingin. Isang tingin na tila nagsasabing, "Tingnan mo, ako ang reyna dito at ikaw ay isang alipin lamang." Agad na sumunod si Miguel sa kanyang ama. Naiwan sandali si Isabela na mag-isa sa gitna ng maingay na pulutong. Sakto noon, may nag-alok sa kanya ng isang baso ng tubig. Mukhang kailangan mong magpalamig, Isabela. Ito ay isang pamilyar na boses baritono. Lumingon si Isabela. Si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo at ngayon ay isang matagumpay na abogado, ay nakatayo roon na may mainit na ngiti. Si Marco ang nag-iisang panauhin sa lugar na iyon na nakakakilala sa tunay na Isabela. Bago naputol ang kanyang karera dahil sa pagpapakasal kay Miguel, siya ay isang matalinong babae na laging nakakakuha ng pinakamataas na marka. Marco, imbitado ka rin pala? Gulat na tanong ni Isabela. Bahagyang nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ang isang pamilyar at tapat na mukha. Nakalimutan mo na ba na ang law firm ko ang legal counsel ng kumpanyang ito? Ngumiti si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay tumingin sa kanya nang may pag-aalala. Nakita ko kanina, yung babaeng nakapula, palakas ng palakas ang loob. Kung makatingin sa'yo, parang gusto kang lamunin. Tinanggap ni Isabela ang baso ng tubig. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa pamilyang ito. Mag-ingat ka, Isabela. Naging seryoso ang boses ni Marco, lumapit siya ng kaunti. Ang mga taong sobrang kumpiyansa ay karaniwang pabaya, ngunit kapag ang isang taong tahimik na tulad mo ay kumilos, ito ay nakamamatay. Alagaan mo ang sarili mo. Kung kailangan mo ng tulong legal o anumang bagay ngayong gabi, nasa table 8 lang ako. Tumango si Isabela. Bahagya siyang gumaan ang loob nang malaman na mayroon kahit isang taong matino na nasa kanyang panig sa lugar na iyon. Nawala si Marco sa gitna ng ibang mga panauhin para bigyan siya ng espasyo. Lumapit muli si Miguel kay Isabela na may mukhang inis at marahas na hinawakan ang kanyang braso. Anong pinag-uusapan ninyo ni Marco? Huwag kang gumawa ng mga hindi kailangang tsismis. Halika na sa main table. Magsisimula na ang event. Tandaan mo ang sinabi ni Papa. Umayos ka. Naglakad si Isabela sa tabi ni Miguel patungo sa bilog na mesa sa harap. Doon, nakaupo na si Katrina ng elegante sa lugar ng karangalan, katabi mismo ng bakanteng upuan ni Don Ricardo. Inilapit ni Miguel ang upuan sa tabi ni Katrina para sa kanya, na iniwan kay Isabela ang pinakamalayong upuan.
Ang pagkakaayos na iyon ng mga upuan ay mas lalong nagpatingkad sa isinantabing katayuan ni Isabela. Nang uupo na si Isabela, napansin niya ang tingin ni Katrina na nakatutok sa bulsa ng jacket ni Miguel. Ito ay isang tingin na puno ng mga kodigo at kahulugan. Dahan-dahang tinapik ni Miguel ang bulsa ng jacket kung saan naroon ang mahiwagang bote. Ito ay isang senyas kay Katrina na kontrolado ang lahat. Ngumiti si Katrina nang may kasiyahan na parabang sigurado na ang tagumpay. Mabilis na tumibok ang puso ni Isabela. Ang masamang kutob na naramdaman niya sa bahay ay nagkakatotoo. Mayroong isang masamang plano na may kaugnayan sa boteng iyon at si Katrina ang nasa likod nito. May binabalak sila sa mesang iyon. Sa gitna ng party na iyon, hinigpitan ni Isabela ang laylayan ng kanyang damit sa ilalim ng mesa. Maliitin ninyo ako hanggat gusto ninyo. Hindi ako ang iiyak ngayong gabi. Ang mga mata ni Isabela ay nakatitig sa entablado na nagsisimula ng magliwanag. Inanunsyo ng malakas na boses ng MC ang pagsisimula ng event at isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga kristal na chandelier sa kisame ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag, ngunit para kay Isabela, ang kapaligiran sa VIP round table ay mas madilim at mas masama pa kaysa sa isang libingan. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang silya, pinagmamasdan kung paano natural na nagsasalin ng alak si Katrina sa kopita ni Don Ricardo at tumutugon ng may malakristal na tawa sa mga biro ng kanyang biyenan na para bang siya ang ideal na manugang ng pamilya. Sa kabilang banda, si Miguel ay kitang-kitang hindi mapakali. Nakikita ni Isabela ang malamig na pawis na namumuo sa sentido ng kanyang asawa sa kabila ng malakas na air conditioning sa loob. Hindi tumitigil si Miguel sa pagtambol ng kanyang mga daliri sa mesa. Ang kanyang mga mata ay balisang gumagalaw sa pagitan ng entablado, ng mukha ng kanyang ama at ng bulsa ng kanyang sariling jacket. Nanginginig ang kanyang kanang paa sa ilalim ng mesa na lumilikha ng bahagyang panginginig na umaabot kay Isabela sa sahig. May sakit ka ba? Tuyot na tanong ni Isabela na pumutol sa konsentrasyon ni Miguel. Nagulat si Miguel na parabang kagigising lang mula sa isang bangungot. Ha? Hindi. Kinakabahan lang ako sa talumpating gagawin ko mamaya. Alam mo naman kung gaano ka-perfectionist si Papa. Hindi ako pwedeng magkamali kahit kaunti. Huwag po kayong mag-alala, Direktor, biglang sabat ni Katrina na dumungaw kay Miguel para tingnan si Isabela ng patagilid. Direktor Del Rosario, maghapon po kayong kasama ko kahapon sa apartment este sa opisina nag-iensayo ng speech. Siguradong magiging perpekto yan. Sinadya ni Katrina na magkamali sa pagsasabi ng apartment sa halip na opisina para makita ang reaksyon ni Isabela. Talagang nag-enjoy ang babaeng ito sa laro. Tiningnan siya ni Isabela ng patagilid at saka ibinalik ang tingin sa entablado na hindi pinansin ang murang provokasyong iyon. Ang pagwawalang bahala ni Isabela ay lalong nagpagalit kay Katrina na umismid ng may paghamak. Isang waiter na may malinis na uniforme ang lumapit sa kanilang mesa na may daladalang bandeha na puno ng iba't ibang inumin. "Excuse me, sirs and ma'am. Ano po ang gusto ninyong inumin?" Magalang na bati ng waiter. Mabilis na kinuha ni Katrina ang isang baso ng cocktail na may matingkad na kulay kahel at pinalamutian ng isang hiwa ng orange sa gilid. "Ito ang sa akin, ang paborito kong vodka sunrise. Nakakapresko at nakakapagbigay lakas." Tumingin si Miguel sa bandeha at itinuro ang isang baso ng purong orange juice na halos kapareho ng kulay ng inuming may alkohol ni Katrina. Ang hugis ng baso ay pareho, tanging ang maliit na palamuti sa ibabaw ang nagbago. Ang kay Katrina ay may seresa at ang kay Isabela ay walang anuman, iyang orange juice para sa asawa ko, utos ni Miguel sa waiter. Inilagay ng waiter ang baso ng juice sa harap ni Isabela at umalis. Ngayon, sa ibabaw ng mesa ay may dalawang baso na may magkatulad na likidong kahel, isa na may alkohol at isa na purong juice. Tumingin si Miguel sa kanyang mamahaling relo. "Isabela, kailangan kong pumunta sandali sa banyo bago umakyat sa entablado. Medyo masakit ang tiyan ko." "Sige," tuyot na sagot ni Isabela. Tumayo si Miguel,
Ngunit sa halip na dumiretso, bahagyan niyang nilibot ang upuan ni Isabela at nagpanggap na inaayos ang kanyang jacket. Ang kanyang mga galaw ay alanganin. Si Isabela, na alerto mula pa sa simula, ay hindi lumingon, ngunit kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na compact powder at binuksan ito sa ilalim ng mesa. Sa pamamagitan ng maliit na salamin na iyon, nakita ni Isabela ang mabilis na paggalaw ng kamay ni Miguel. Kinapa ng kamay ng kanyang asawa ang bulsa ng kanyang jacket at inilabas ang maliit na boteng walang label na nakita ni Isabela kaninang umaga. Sa isang mabilis na kilos, binuksan ni Miguel ang bote at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa baso ng orange juice ni Isabela. Ang transparent na likido ay humalo sa dilaw na juice na lumikha ng ilang bula na mabilis ding nawala. Bahagyang inalog ni Miguel ang baso gamit ang kanyang daliri para maghalo ito ng mabuti. Pagkatapos, na parang walang nangyari, umupo siyang muli na may pilit na kalmadong ekspresyon. Hindi ka napupunta sa banyo? Mahinang tanong ni Isabela habang ibinabalik ang salamin. Mabilis na tumitibok ang kanyang puso nang mapagtanto na sinubukan siyang lasunin ng sarili niyang asawa sa harap mismo niya. Mamaya na, malapit na ang mahalagang sandali, pagdadahilan ni Miguel. Inilapit niya ang basong may droga ng kaunti kay Isabela. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang peking ngiti na nagpasama sa tiyan ni Isabela. Uminom ka ng kaunti, mahal. Namumutla ka. Ang orange juice ay magpapataas ng iyong asukal para hindi ka mawalan ng lakas kapag kailangan na nating batiin ang mga bisita. Hinimok siya ni Miguel na may sadyang kabaitan. Tiningnan ni Isabela ang baso. Sa unang tingin, walang pagbabago, ang kulay ay sariwang kahel pa rin. Ngunit alam ni Isabela na sa loob nito ay may isang hindi kilalang kemikal na tinawag ni Miguel na bitamina, ngunit itinago niya na parang isang iligal na droga. Nakita ni Isabela ang isang manipis na patong ng langis na bahagyang lumulutang sa ibabaw ng juice. Halos hindi ito nakikita kung hindi titingnan ng malapitan. Salamat, napaka-attentive mo naman, sagot ni Isabela sa isang patag at mahirap basahing boses. Dahan-dahan niyang itinaas ang baso. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Miguel. Isang masamang pag-asa ang kitang-kita. Naghintay siya, pinipigil ang kanyang hininga na dumampi ang likido sa mga labi ng kanyang asawa. Sa tabi niya, si Katrina ay masyadong abala sa pakikipag-toast kay Don Ricardo para mapansin ang maliit na drama. Sige na, inumin mo na. Bago pa uminit, muling pag-uudyok ni Miguel na hindi na mapakali. Inilapit ni Isabela ang baso sa kanyang mga labi. Sa amoy ng orange ay may kasama na ngayong bahagyang amoy kemikal, medyo matapang, tulad ng dinurog na gamot sa ospital. Alam ni Isabela na kung iinumin niya ito, magtatapos ang kanyang buhay ngayong gabi. Mahihimatay siya, makakaramdam ng matinding sakit ng tiyan o mapapahiya ayon sa plano nila. Sandali, sabi ni Isabela, na ibinaba muli ang baso sa mesa. Ang mukha ni Miguel ay agad na naging dismayado. Bakit hindi mo inumin? Masyadong malakas ang aircon. Kukunin ko lang siguro ang shawl ko sa kotse, pagdadahilan ni Isabela para magkaroon ng oras. Kailangan niya ang tamang sandali, isang sandali kung saan ang atensyon ng lahat ay nasa ibang lugar. Ang arte mo talaga. Inumin mo na yan. Matutunaw na ang yelo at mawawala ang lasa, pabulong ngunit matalas na sabi ni Miguel. Ang kanyang maskara bilang isang mapagmahal na asawa ay nawala na. Ang kanyang pagkainip ay nagsisimula ng mawalan ng kontrol. Magkaroon ka ng kaunting pasensya, Miguel. Ganyan talaga ang asawa mo, mabagal at maraming hinihiling, sabat ni Katrina habang eleganteng humihigop ng kanyang cocktail. Tingnan mo ako, hindi ako komplikado. Kung sabihan akong uminom, iinom ako. Bahagyang umiti si Isabela nang marinig ang mga salita ni Katrina. Tama ka, Miss Katrina. Kung sabihan kang uminom, iinom ka. Maya-maya lang, ikaw mismo ang magpapatunay niyan. Naisip ni Isabela sa sarili. Bigla, nagsimulang dumilim ang mga ilaw sa bulwagan. Ang malambing na musika ng orkestra ay naging isang engrande at dramatikong introduksyon. Ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw ng may solemnya. Mga ginang at ginoo,
Hinihiling ko ang inyong atensyon sa gitnang screen. Sabay-sabay nating saksihan ang makasaysayang paglalakbay ng ating kumpanya na pinanday ni Presidente Del Rosario. Ang malaking screen sa entablado ay matinding nagliwanag at nagsimulang mag-play ng isang promotional video ng kumpanya na may kasamang epikong narasyon. Ang tingin ng lahat ng mga bisita ay natuon sa screen. Nagdilim ang bulwagan na bahagya lamang naiilawan ng liwanag mula sa screen. Ito na ang sandali. Inilingon ni Miguel ang kanyang ulo sa entablado. Pati na rin si Don Ricardo. Si Katrina, na nakaupo sa tabi ni Miguel, ay sinamantala ang dilim para ilabas ang kanyang pulbos at mag-retouch ng kanyang makeup. Nais niyang magmukhang perpekto kapag bumalik na ang mga ilaw. Iniwan niya ang kanyang baso ng orange cocktail sa mesa, katabi mismo ng baso ng lason na juice ni Isabela. Halos magkadikit ang posisyon ng dalawang baso. Sa dilim na iyon, matalas na kumislap ang mga mata ni Isabela. Walang kahit isang bahid ng pagdududa sa kanyang isipan. Ang kanyang kanang kamay ay tahimik na gumalaw, parang isang kidlat, at ipinagpalit ang posisyon ng dalawang baso kaliwa sa kanan sa kaliwa. Sa isang iglap, ang cocktail glass ni Katrina ay nasa harap ni Isabela, at ang baso ng juice na may mahiwagang likido na inihanda ni Miguel ay nakalagay na ngayon ng elegante sa harap ni Katrina. Ibinalik ni Isabela ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan at umupo ng tuwid na regular ang paghinga. Malakas ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Ito ay isang perpektong pagpapalit. Walang nakakita. Ang kadiliman at ang kanilang kayabangan ay naging pinakamahusay na mga kakampi ni Isabela. Tinitigan ni Isabela ang screen na nagpapakita ng peking tagumpay ng pamilyang ito. Naghintay siya na muling bumukas ang mga ilaw, na magsimula ang isang bagong yugto kung saan ang biktima at ang berdugo ay nagpalit na ng lugar nang hindi nila nalalaman. Nagtapos ang promotional video ng kumpanya na may malaking ginintuang logo at isang malakas na palakpakan ang sumabog mula sa daan-daang mga bisita. Nang dahan-dahang bumalik ang mga ilaw sa bulwagan na naging dahilan para mapapikit ang lahat na nasanay sa dilim, naramdaman ni Isabela ang isang malaking tensyon sa hangin, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado na parang isang walang buhay na porselanang manika. Sa tabi niya, katatapos lang mag-retouch ni Katrina ng kanyang makeup. Isinara niya ang kanyang mamahaling compact powder nang may isang click at nagreklamo ng mahina habang hinihipo ang kanyang leeg. Hay, nauuhaw ako pagkatapos ng mga maalat na pampaganang iyon, malanding sabi ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay napunta sa baso sa mesa. Nang walang anumang pagdududa, ang kamay ni Katrina ay dumiretso sa basong nasa harap niya. Ito na ngayon ang baso ng orange juice na naglalaman ng likidong bitamina na inihanda ni Miguel, ang vodka sunrise na iniinom ni Katrina kanina at ang orange juice ni Isabela ay halos magkapareho sa kulay sa ilalim ng madilaw na ilaw ng hotel. Bukod pa rito, dahil bahagyang natunaw na ang yelo at napalabnaw ang kulay, hindi napansin ni Katrina ang pagkakaiba. Samantala, hindi pinapansin ni Miguel si Katrina. Ang buong konsentrasyon niya ay nakatuon kay Isabela. Nakita niya ang baso sa harap ni Isabela na sa katunayan ay ang alcoholic cocktail ni Katrina. Ito ay hindi nagalaw, walang bawas, kahit isang patak. Hindi ka pa rin umiinom, bulong ni Miguel sa isang boses na may halong pagkainip at bahagyang takot. Lumapit siya sa tainga ni Isabela na nagpapanggap na naglalambing, ngunit ang kanyang boses ay puno ng banta. Sinusubukan mo ba akong ipahiya? Espesyal ko. Yang in-order para sa'yo. Paano mo ito babaliwalain? Magkaroon ka naman ng kaunting konsiderasyon sa asawa mo. Dahan-dahang lumingon si Isabela para salubungin ang mga mata ng kanyang asawa na puno ng maruming ambisyon. Hinihintay ko ang perpektong sandali. Hindi pa nagtotoast si Presidente. Bastos naman kung iinom ako ng mag-isa. Mga dahilan. Umismid si Miguel. Muli niyang tiningnan ang kanyang relo. Nauubos na ang oras. Ang droga ay tumatagal ng 10 hanggang 15 minuto bago magkaroon ng epekto.
Kung hindi iinom si Isabela ngayon, pag-akyat niya sa entablado, wala nang reaksyon. Ang kanyang plano na makasama si Isabela sa tabi niya kapag tumanggap siya ng parangal at magsimula itong magsalita ng walang katuturan na parang isang baliw para mapahiya siya ay maaaring mabigo. Inumin mo na ngayon, Isabela, o isinusumpa ko. Hindi ka uuwi sa bahay ngayong gabi, mariing bulong ni Miguel. Bahagyang ngumiti si Isabela. Isang ngiti na nagpatindig ng balahibo ni Miguel nang hindi niya alam kung bakit. Sige, kung yan ang gusto mo. Sakto sa sandaling iyon, tumayo si Don Ricardo, itinaas ang kanyang kopita ng alak at nag-alok ng isang brindis sa lahat ng mga bisita para ipagdiwang ang anibersaryo ng pagkakatatag ng kumpanya. Mga ginang at ginoo, umalingaw-ngaw ang boses ni Don Ricardo nang may autoridad kahit walang mikropono. Itaas natin ang ating mga kopita para sa tagumpay at kaluwalhatian ng ating kumpanya at para sa isang mas maningning na hinaharap. Mabuhay, mabuhay, sabay-sabay na sigaw ng mga bisita. Ito na ang hindi maiiwasang sandali. Sa VIP round table, itinaas din ni Miguel, Katrina at Isabela ang kanilang mga kopita. Ang puso ni Miguel ay tumitibok na parang tambol ng digmaan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kopitang hawak ni Isabela. Tahimik siyang nanalangin na mabilis na pumasok ang likidong iyon sa katawan ng kanyang asawa. Kaunti na lang, Isabela, kaunti na lang at magiging bahagi ka na ng nakaraan at magiging malaya na ako kasama si Katrina, masamang naisip ni Miguel. Si Katrina, na uhaw na, ay hindi na nag-abala sa mga eleganteng tuntunin ng brindis. Pagkatapos magsalita ni Don Ricardo, dinala niya ang kopita sa kanyang mga labi. Inaasahan niya ang matapang at nakakapreskong lasa ng vodka. Sa tabi niya, itinaas din ni Isabela ang kanyang kopita. Alam niyang may alkohol ang kopitang hawak niya. Hindi umiinom si Isabela, ngunit alam niyang kailangan niyang uminom kahit kaunti para malinlang si Miguel. Isang maliit na paghigop para mabasa ang mga labi ay sapat na. Balak niyang itapon ang natira sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan habang daan-daang tao ang umiinom ng kanilang mga inumin. Ininom ni Katrina ang likido ng may kasabikan, isang malaking lagok at isa pa, ang malamig na likido ay malakas na dumaloy sa kanyang tuyong lalamunan. Napansin niya ang isang kakaibang lasa, bahagyang mapait at may amoy kemikal. Hindi ito ang sariwang lasa ng orange o vodka na sanay siya, ngunit tinakpan ito ng hindi matitiis na uhaw at ng matamis na lasa ng orange syrup. At binaliwala ni Katrina ang kakaibang lasang iyon. Naisip niya na baka masyadong natunaw ang yelo o baka murang vodka ang inihalo ng waiter. Gloop, gloop, gloop. Halos kalahati ng baso ang ininom ni Katrina sa isang lagukan. Huminga siya ng maluwag at ibinalik ang baso sa mesa. Ang weird ng lasa, medyo mapait, bulong niya habang pinupunasan ang bibig ng isang serbilyeta. Hindi narinig ni Miguel ang reklamo ni Katrina. Masyado siyang abala sa pagmamasid kay Isabela. Uminom ng kaunti si Isabela mula sa kanyang baso. Ang matalas na lasa ng alkohol ay kumati sa kanyang dila. Agad niyang pinigilan ang pagnanasang umubo. Nilunok niya lamang ang isang maliit na halaga at saka ibinalik ang baso ng mahinahon. Satisfied? Tanong ni Isabela na nakatingin kay Miguel. Huminga ng malalim si Miguel. Isang ngiti ng tagumpay ang nagsimulang gumuhit sa kanyang mukha. Nakita niyang nabawasan ng kaunti ang laman ng baso ni Isabela. Sapat na iyon. Ang dami ng drogang inilagay niya ay napakataas. Kahit na maliit na halaga lamang ang pumasok sa kanyang katawan, ang epekto ay magiging mapangwasak. Ganyan nga. Maging masunurin ka. Good girl, sabi ni Miguel habang tinatapik ang likod ng kamay ni Isabela. Nasuklam siya sa kilos na iyon. Maya-maya, medyo mahihilo ka. Epekto lang yan ng vitamins. Huwag kang mag-alala, senyales. Yan na inaabsorb ng katawan mo ang energy. Energy! Mahinang ulit ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Katrina na katatapos lang kumain ng isang seresa mula sa kanyang maliit na plato. Nang hindi nalalaman ni Miguel, ang time bomb na siya mismo ang naghanda ay tumitiktak na ngayon sa loob ng katawan ng maling babae.
Ang mapanganib na kemikal na iyon ay kumakalat na ngayon sa daluyan ng dugo ni Katrina patungo sa kanyang central nervous system, naghahandang pasabugin ang kanyang katinuan sa publiko. Biglang hinawakan ni Katrina ang kanyang ulo. Uy, bigla akong nahilo, reklamo niya kay Don Ricardo. Siguro epekto pa to ng alak na ininom ko kanina. Malakas na tumawa si Don Ricardo. Nako, Katrina, nahihilo ka na sa kaunting yan. Kailangan mong sanayin yang resistensya mo. Maya-maya, tatawagin ka na para tanggapin ang award para sa Employee of the Year. Hindi ka pwedeng himatayin sa entablado. Huwag po kayong mag-alala, Presidente. Malakas po ako, sagot ni Katrina na may pilit ng ngiti, bagaman ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumurap ng mas mabilis kaysa karaniwan at naramdaman niyang biglang tumaas ang temperatura ng kanyang katawan. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang batok. Ang kanyang puso ay tumitibok ng hindi regular na parang tumakbo siya sa isang marapon. Pinanood ni Isabela ang lahat ng mga sintomas na iyon nang patagilid, kinikilala ang mga senyales. Talagang hindi nagtipid si Miguel sa dosis ng droga. Hindi ito isang simpleng gamot sa hilo. Ito ay isang high-dose na stimulant na karaniwang ginagamit sa mga nightclub para mawalan ng kontrol ang mga tao. Direktor Del Rosario, tawag ni Katrina. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng medyo paos at mabigat. Pinatay ba nila ang aircon? Bakit ang init? Tiningnan siya ni Miguel nang walang pakialam. Malamig naman. Guni-guni mo lang yan. Huwag kang magreklamo. Malapit na ang turn natin. Iniisip pa rin ni Miguel na si Isabela ang makakaramdam ng init na iyon maya-maya. Patuloy siyang sumusulyap kay Isabela. Naghihintay na magreklamo o kumilos ng kakaiba ang kanyang asawa. Ngunit, kakaiba. Si Isabela ay mukhang napakakalmado at nagsimula pang ang kumain ng kanyang pampagana ng mahinahon. Hindi ka ba naiinitan? Mausisang tanong ni Miguel. Dahan-dahang umiling si Isabela habang ginungguya ang isang hipon salad. Hindi, sa katunayan, pagkatapos kong uminom ng juice, medyo presko ang pakiramdam ko. Bakit? Gusto mo bang magkasakit ako? Ha? Ibig kong sabihin, natutuwa ako na okay ka, bulalas ni Miguel. Nagsisimula na siyang malito. Bakit walang nararamdaman si Isabela? Samantala, si Katrina, sa tabi niya, ay nagpapaypay na ng kanyang leeg na may hindi natural at balisang mga kilos. Sa ilalim ng mesa, nagsimulang gumalaw ng walang kontrol ang mga binti ni Katrina na mabilis na tumatama sa sahig. Ang kanyang mga mata, na dati matalas, ngayon ay may malabo ngunit galit na tingin, na tumitingin sa paligid ng may paranoia. Nagsisimula ng sakupin ng droga ang kanyang kamalayan, kinakain ang kanyang pakiramdam ng kahihiyan at malawak na binubuksan ang mga pinto ng lahat ng maruruming sikreto na nakatago sa kanyang isipan. Ibinaba ni Isabela ang kanyang tinidor. Ang totoong palabas ay malapit nang magsimula. Para kay Miguel, ang oras ay tila mabagal na lumilipas. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa relo sa kanyang kaliwang pulso. 10 minuto na ang lumipas mula nang uminom si Isabela. Ayon sa mga paliwanag ng drug dealer na kanyang nakatagpo, ang mga epekto ay dapat nang maramdaman sa loob ng ilang minuto. Ang biktima ay magsisimulang makaramdam ng pagkahilo at pagduduwal, mawawalan ng direksyon, at sa huli magsisimulang magsalita ng walang katuturan nang hindi mapigilan. Ngunit ang eksenang nagaganap sa harap ng kanyang mga mata ay talagang nakakalito. Si Isabela ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mukha ay kalmado at may magalang na ngiti pa rin sa kanyang mga labi tuwing may bumabati sa kanya. Walang bahid ng malamig na pawis, nanlalabong mga mata o nanginginig na mga kamay. Sa katunayan, ang kanyang asawa ay tila nag-enjoy sa kapaligiran ng party. Minsan pa nga'y hinihiwa niya ang steak sa kanyang plato nang may matatag at matatag na paghawak sa kutsilyo at tinidor. Mahal, bakit mo ako tinititigan? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Biglang tanong ni Isabela, na naging dahilan para magulat si Miguel at tumama ang kanyang tinidor sa plato nang may malakas na ingay. Ha, masarap, masarap, sagot ni Miguel na litong-lito. Dali-dali siyang sumubo ng isang piraso ng karne para itago ang kanyang pagkabalisa.
Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi ka ba talaga nahihilo? Bakit mo ba laging tinatanong kung nahihilo ako? Kanina kapag ganyan, mula nang dumating tayo. Malusog na malusog ako, walang kibong sagot ni Isabela at uminom ng isang lagok ng tubig. Sinadya ni Isabelang uminom ng maraming tubig para ma-neutralize ang mga natirang bakas ng alkohol mula sa cocktail na kanyang tinikman kanina. Kinamot ni Miguel ang kanyang buhok kahit hindi ito makati. Nagsimulang lumaki ang pagdududa sa kanyang isipan. Kulang ba ang dosis o peke ang droga? Inis na naisip ni Miguel. Nagbayad siya ng malaking halaga para sa likidong iyon. Ang kanyang plano ay ipahiya ni Isabela ang kanyang sarili kapag tinawag na siya sa entablado. Sa ganoong paraan, magkakaroon si Miguel ng matibay na dahilan para mag-file ng diborsyo na sinasabing hindi matatag ang pag-iisip ng kanyang asawa at nasira ang karangalan ng kumpanya. Habang si Miguel ay abala sa kanyang sariling kalituhan, hindi niya napansin na ang totoong time bomb ay sumasabog na mismo sa tabi niya. Nagsimulang kumilos ng kakaiba si Katrina. Noong una, ito ay ang hindi mapakaling paggalaw lamang ng kanyang mga binti. Pagkatapos, ang kanyang mga daliri ay nagsimulang magtambol sa mesa sa isang mas mabilis at hindi regular na ritmo. Ang kanyang mga mata na may kulay abong contact lens ngayon ay malaki ang dilat. Ang kanyang mga pupil ay lumaki hanggang sa halos masakop na nito ang buong iris. Ang mundo, sa pamamagitan ng mga mata ni Katrina, ay nagsimulang magbago. Ang mga ilaw mula sa mga kristal na chandelier sa itaas niya ay umiikot na lumilikha ng nakakahilo ngunit magagandang pattern ng kulay. Ang musika ng orkestra ay umuugong sa kanyang mga tainga na parang nasa maximum ang volume. Ang mga usapan ng mga tao ay parang bulong ng isang kawan ng mga bubuyog na umuugong sa kanyang ulo. Hehe, biglang tumawa ng mahina si Katrina. Kakaiba ang tunog ng kanyang boses sa gitna ng seryosong usapan ni Don Ricardo at isang dayuhang investor. Kumunot ang noo ni Don Ricardo at lumingon. Katrina, bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba sa usapan natin? Tinabunan ni Katrina ang kanyang bibig ng kamay, ngunit nanginginig ang kanyang mga balikat habang sinusubukang pigilan ang tawa. Sa kanyang mga mata, ang mukha ni Don Ricardo ay mukhang katawa-tawa. Ang kanyang ilong ay tila humahaba at umuurong na parang isang gomang payaso. Wala po, Presidente. Nakakatuwa lang po kasi kayo kapag seryoso. Mukha kayong palakang, nagpapapintog. Hehe. Natulala si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya at galit. Ang investor sa tapat ay may ekspresyon ng pagkalito at pagkailang. Nang marinig iyon, siniko ni Miguel si Katrina ng malakas sa braso. Katrina, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Lasing ka ba? Galit na bulong ni Miguel. Akala niya ay hindi kinaya ni Katrina ang alkohol mula sa vodka sunrise na in-order niya. Hindi niya inakala na ang ininom ni Katrina ay ang lason na juice, uminom ka ng tubig. Huwag mo kaming ipahiya sa harap ng mga investor. Marahas na iwinaksi ni Katrina ang kamay ni Miguel. Ang kanyang lakas ay biglang hindi kapani-paniwala, mas malakas kaysa karaniwan. Hoy, wag mo kong hawakan. Wag mo kong hawakan. Baka magselos na naman, yang asawa mong pakitang tao. Medyo malakas na sigaw ni Katrina. Nagsimulang lumingon ang ilang bisita mula sa mga kalapit na mesa. Nanatili lamang na tahimik si Isabela. Nagpanggap siyang hinihiwa ang kanyang karne, ngunit malinaw na naririnig ng kanyang mga tainga ang bawat salita. Mabuti, mas mabilis na lumalabas ang epekto ng droga kaysa sa inaasahan, naisip ni Isabela. Nakita niya kung paano namula ang mukha ni Katrina at nagsimulang magpawis ng husto. Ito ang epekto ng stimulant na nagpapabilis ng tibok ng puso sa sukdulan. Ang utak ni Katrina ngayon ay nawalan na ng kanyang lohikal na filter. Lahat ng nasa kanyang subconscious ay lalabas. Katrina, tama na. Mahina ngunit matatag na saway ni Don Ricardo. Kung hindi mo makontrol ang sarili mo, mas mabuting umuwi ka na. Umuwi? Wow, pinapauwi ako ni Presidente. Diba sabi nyo, ako ang yaman nyo, ang pinakamahalaga nyong asset? Nagre-reklamong sabi ni Katrina sa isang sadyang malambing na boses. Bigla niyang kinuha ang baso ng tubig ni Isabela
at ininom ito sa isang lagok nang walang paalam. Nauuhaw ako. Ang init-init dito. Lalong nataranta si Miguel. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito kakawalang kontrol si Katrina. Samantala, si Isabela ay kalmado pa rin. Ang sitwasyong ito ay ganap na lumihis sa script na kanyang binalak. Sakto sa sandaling iyon, muling umalingaw-ngaw ang boses ng MC sa mga speaker na pumutol sa tensyon sa VIP table. Mga ginang at ginoo, narating na natin sa wakas ang pinakahihintay na sandali ng gabi, isang parangal para sa taong nag-alay ng kanyang oras, pagsisikap at pagmamahal sa pag-unlad ng kumpanya. Ang Employee of the Year ay para sa kanyang nakasisilaw na mga tagumpay. Si Miss Katrina, isang spotlight ang gumalaw sa bulwagan na lumilikha ng isang dramatikong kapaligiran. Sumabog ang isang malakas na palakpakan. Nagsimulang tumugtog ang isang engranding background music. Sa higanting screen ay lumitaw ang isang larawan ni Katrina na mukhang maganda at propesyonal. Sa VIP table, sandaling nakahinga ng maluwag si Miguel. Mabuti, ito na ang sandali. Sana bumalik sandali sa katinuan si Katrina at hindi gumawa ng anumang kalokohan, hiling ni Miguel. Tinapik niya ang balikat ni Katrina. Katrina, pangalan mo yan. Sige na, umakyat ka na sa entablado. Mag-ingat ka at huwag kang gagawa ng kalokohan. Ngumiti ka. Sandaling natulala si Katrina. Tumingin ang kanyang mga mata sa maliwanag na entablado. Sa ilalim ng impluensya ng droga, ang entabladong iyon ay tila isang marangyang palasyo na tumatawag sa kanya. Naramdaman niyang siya ang reyna ng mundo. Ang kanyang tiwala sa sarili ay umabot sa langit, na lumampas sa mga hangganan ng katwiran. Tumayo si Katrina nang may ganoong kalakas na puwersa na ang upuan ay umurong at muntik na siyang matumba. Sa wakas, sigaw ni Katrina na binuksan ang kanyang mga braso. Akin ang entabladong ito. Tabi. Pinigil ni Isabela ang kanyang hininga. Nakita niya kung paano umindayog ang katawan ni Katrina sa bawat hakbang niya. Ang kanyang matutulis na stiletto ay tila hindi matatag para suportahan ang isang katawan na pinamumunuan ng droga. Naglakad si Katrina patungo sa entablado, hindi sa eleganteng lakad ng isang modelo, kundi sa malalaking hakbang na nag-iindayog at agresibo. Nabangga niya ang balikat ng isang waiter at ang bandeha na may mga basag na baso ay nahulog at nabasag. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay nagpatigil sandali sa musika. Ang lahat ng tingin ay nakatuon kay Katrina. Nagkaroon ng katahimikan, ngunit walang pakialam si Katrina. Sa katunayan, malakas siyang tumawa nang makita ang mga piraso ng salamin. Oops! Nabasag. Pag nabasag, babayaran. Walang katuturang sigaw niya at saka nagpatuloy sa paglalakad patungo sa hagdanan ng entablado. Ipinatong ni Miguel ang kanyang kamay sa noo. Namutla ang kanyang mukha. Pinigil ni Don Ricardo ang kanyang hininga. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa serbilyeta sa mesa. Ano bang nangyayari sa babaeng to? Galit na bulong ni Don Ricardo. Pinanood ni Isabela ang likod ni Katrina habang hirap na umaakyat sa hagdanan ng entablado. Alam niya na sa sandaling hawakan ni Katrina ang mikropono, walang puwersa sa mundong ito ang makakapigil sa katotohanang malapit na niyang ibuhos. Nakarating si Katrina sa gitna ng entablado, marahas na inagaw ang mikropono mula sa kamay ng MC. Sinubukan siyang pigilan ng nagulat na MC, ngunit itinulak siya ni Katrina. Tabi! Magsasalita ako! Sigaw ni Katrina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan sa pamamagitan ng libu-libong watt na sound system. Na may buhok na nagsisimulang magulo at isang nakakatakot na ngiti, tumayo si Katrina sa ilalim ng nakasisilaw na mga ilaw. Tumingin siya sa daan-daang tao sa harap niya at ang kanyang tingin ay napako sa VIP table, eksakto kina Miguel at Don Ricardo. Hello sa inyong lahat, bati ni Katrina sa isang matinis at basag na boses. Lahat kayo, in love sa akin. No, maganda, matalino, at sexy, hindi tulad ng asawa ng boss nyo, yung nakasiksik doon, yung babaeng mukhang basahan. Biglang naging maingay ang kapaligiran sa bulwagan. Nagsimulang marinig ang mga bulungan, nanigas si Miguel sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay tumigil ang kanyang dugo. Hindi ito simpleng kalasingan,
Ito ay isang sakuna. Nanatili lamang na tahimik na nakaupo si Isabela. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatingin sa entablado. Sige lang, Katrina. Sayo ang entabladong yan. Wasakin mo ang sarili mo hanggat gusto mo, bulong ng isipan ni Isabela. Ang kapaligiran sa loob ng Marangyang Banquet Hall ay lumamig sa isang iglap, para bang ang lahat ng oxygen ay sinipsip sa isang sandali. Daan-daang pares ng mga mata ang nanlaki. Nakatitig sa babaeng nakapula sa entablado, nakakalabas lang ng isang bastos na insulto sa asawa ng punong abala ng event. Ang background music ay tuluyan ng huminto, na iniwan lamang ang matinis na feedback ng mikropono. Sa VIP table, naramdaman ni Miguel na para siyang hinigop ng lupa. Ang kanyang mukha ay maputla, walang bahid ng dugo, at nanigas ang kanyang dugo. Tumingin siya, na takot kay Isabela na nakaupo sa tabi niya, ngunit si Isabela ay nakaupo sa isang perpektong postura. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon, tila nanonood siya ng isang nakakainip na dula. Sa entablado, naramdaman ni Katrina na ang kanyang katawan ay kasinggaan ng isang balahibo. Ang drogang inihanda ni Miguel ay gumagana sa isang kakilakilabot na paraan, pinuputol ang lahat ng lohikal na filter at kahihiyan sa kanyang utak habang nagbobomba ng adrenaline sa isang nakamamatay na antas. Ngayon, sa mga mata ni Katrina, na malabo dahil sa mga guni-guni, ang mga nagulat na mukha ng mga bisita ay tila isang audience na sumasamba sa kanya. Naramdaman niyang siya ang bida sa kanyang sariling solo concert. Bakit ang tahimik niyong lahat? Muling sigaw ni Katrina. Ang kanyang boses ay basag at matinis. Nag-indayog siya patungo sa gilid ng entablado. Kung hindi siya nakakapit sa isang backdrop stand, muntik na siyang mahulog. Palakpakan niyo si Katrina, ang pinakamahal, pinakamaganda, at kayang gawin ang lahat na sekretarya. Humalakhak si Katrina. Ang tunog ay hindi natural at kakilakilabot. Itinaas niya ang tropeo ng Employee of the Year na katatanggap lang niya mula sa MC, hinaplos ito sandali, at saka, sa isang biglaang kilos, ibinagsak ito sa sahig ng entablado. Smash! Ang mga piraso ng kristal ay kumalat sa ilalim ng mga ilaw. Basura! Sigaw ni Katrina na may paghamak na itinuturo ang mga piraso ng tropyo. Hindi ko kailangan tong murang tropyo na to. Ang kailangan ko ay pera. Pera at kapangyarihan, di ba, Presidente? Sabi ni Katrina na direktang itinuturo ang VIP table gamit ang nanginginig na daliri. Nanigas si Don Ricardo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namula sa pinipigilang galit. Ang kanyang mga kamay ay sobrang higpit na nakakuyom na namuti ang kanyang mga buko. Mabilis siyang lumingon kay Miguel. Miguel, gawin mo ang isang bagay sa babaeng yan ngayon din. O tatawag ako ng mga security guard para kaladkarin siya palabas na parang isang hayop, bulong ni Don Ricardo. Nanginginig ang kanyang boses sa emosyon. Natauhan si Miguel, na pagtanto niyang kailangan niyang kumilos bago pa magsalita ng mas maraming kalokohan si Katrina, na may nanginginig na mga binti. Tumakbo si Miguel paakyat sa hagdanan ng entablado. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang baliw, at ang malamig na pawis ay bumabasa sa likod ng kanyang kamiseta. Sa kanyang isipan, isinusumpa niya ang kanyang sarili. Bakit ganito ang reaksyon ng droga? Dapat si Isabela ang nababaliw. Bakit si Katrina ang ganito? Bakit nagkamali ng target? Pagdating niya sa entablado, sinubukan ni Miguel na hawakan ang braso ni Katrina. Katrina, tama na. Bumaba ka na, may sakit ka. Malakas na bulong ni Miguel, sinusubukang agawin ang mikropono mula sa kanyang kamay, ngunit ang lakas ni Katrina ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ang epekto ng stimulant ay nagpatigas ng kanyang mga kalamnan. Marahas niyang iwinaksi ang kamay ni Miguel at ang kanyang asawa ay umurong. Huwag mo kong hawakan, sigaw ni Katrina. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan sa pamamagitan ng sound system. Sino ka para utusan ako? Alam ko na. Ikaw si Miguel del Rosario, di ba? Ang underdesaya na takot sa asawa, yung laging nangangako ng matatamis na salita. Isang bulungan ng sorpresa ang sumabog sa mga bisita.
nagsimulang ilabas ng ilang tao ang kanilang mga cellphone para i-record ang pambihira at kahiyahiyang eksenang ito. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang mag-flash sunod-sunod na parang mga alitap-tap na gustong i-record magpakailanman ang pagbagsak ng prestihiyo ng isang pamilya ng alta sosyedad. Nataranta si Miguel nang makita ang mga kamera. Muli siyang sumugod, sinusubukang takpan ang bibig ni Katrina ng kanyang kamay. Katrina, tumahimik ka. Mag-uusap tayo mamaya. Bumaba ka na. Nagpumiglas si Katrina na parang baliw. Itinulak niya ang dibdib ni Miguel ng buong lakas at sinipa ang kanyang binti gamit ang dulo ng kanyang matulis na stiletto. Aray! Ungol ni Miguel na tumatalon sa isang paa habang hawak ang kanyang binti. Ang kanyang dignidad bilang isang batang CEO ay nadurog sa isang iglap. Nang makitang nasasaktan si Miguel, lalong tumawa si Katrina. Naramdaman niyang napakalakas niya. Bagay lang sa'yo yan. Hindi mo dapat ako inuutusan. Akala mo takot ako sa'yo. Alam ko lahat ng sikreto mo. Miguel, alam ko kung anong nasa safe mo. Alam ko ang password ng email mo. Alam ko pa nga ang kulay ng underwear mo. Lalong naging magulo ang kapaligiran sa bulgar na pahayag na iyon. Ang mga asawa ng mga matataas na ehekutibo at mga babae ng alta sosyedad ay tinakpan ang kanilang mga bibig sa eskandalo. Ang mga bulungan ay naging isang ingay ng panunuya. Nanatiling tahimik na nakaupo si Isabela sa kanyang silya, ngunit ngayon ay umiinom siya ng mainit na tsaa ng napakabagal. Sa ibabaw ng tasa, isang napakaliit, halos hindi mahahalata ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakita niyang si Marco sa tapat na mesa ay bahagyang tumango sa kanya, isang senyales na nag-enjoy din ang kanyang kaibigan sa tapat na palabas na ito. Si Miguel, na ngayon ay tinitiis ang sakit sa binti at ang hiya sa mukha, ay sinubukang tumayo muli. Sumenya siya nang may takot sa mga security guard sa isang sulok ng bulwagan. Ilabas niyo ang babaeng yan dito. May food poisoning siya. Bilis! Desperadong sigaw ni Miguel, sinusubukang mag-imbento ng isang kuwento na may sakit lang si Katrina. Dalawang matipunong security guard ang agad na tumakbo paakyat sa entablado. Nang makita ang mga estrangherong papalapit, sumabog ang paranoia ni Katrina. Sa kanyang guni-guni, ang dalawang guard ay mukhang mga halimaw na darating para sa kanya. Huwag kayong lalapit. Lumayo kayo. Histerikal na sigaw ni Katrina, na umurong hanggang sa mabangga ang kanyang likod sa projector screen. Ang kanyang mga mata ay galit na naghanap ng proteksyon at ang kanyang tingin ay muling napako sa figura ni Don Ricardo na nanatiling naninigas sa harap ng entablado. Biglang nagbago ang mukha ni Katrina. Ang kanyang mabangis at agresibong anyo ay biglang naging isang nagrereklamo at malambing na bata. Nakita niya si Don Ricardo, hindi bilang kanyang amo, kundi bilang kanyang tanging tagapagtanggol. Mahal, tulungan mo ko. Humikbi si Katrina na iniabot ang kamay kay Don Ricardo. Pinagmamalupitan nila ako. Masama rin si Miguel. Gusto niya akong patayin, tulad ng gusto niyang patayin ang asawa niya. Ang huling pangungusap ay parang isang kidlat sa isang maaliwalas na araw. Muli, nagkaroon ng mas masamang katahimikan. Nanigas si Miguel na nanlalaki ang mga mata sa takot. Hindi sinasadyang isiniwalat ni Katrina ang masasamang intensyon ni Miguel. Nagpatuloy si Katrina sa pagsasabi ng walang katuturan. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha na nagpapabura sa kanyang makapal na maskara na nagpamukha sa kanyang mukha na parang isang nakakatakot na payaso. Itinuro niya si Miguel na puno ng poot. Siya yun. Binigyan niya ako ng droga kanina. Ay, hindi pala sa akin. Para yun sa babaeng yun. Kay Isabela. Sabi niya vitamins, pero lason pala para mabaliw si Isabela. Pero, bakit ang sarap ng pakiramdam ko? Umiikot ang mundo na parang carousel. Ang saya, ang inosenteng pag-amin na iyon ay malinaw na na-record ng dose-dosenang mga kamera ng cellphone. Pinigil ng mga bisita ang kanilang hininga na nagulat. Ang salitang lason ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Dahan-dahang tumayo si Don Ricardo. Ang kanyang mukha, na dati ipula sa galit, ngayon ay maputla sa pagkabigla. Tumingin siya sa sarili niyang anak nang may hindi paniniwala.
Samantala, si Miguel na natataranta ay umiiling na tumitingin sa kanyang ama at pagkatapos ay kay Isabela. Kasunungalingan yan. Lasing ang babaeng yan. Baliw siya. Papa, huwag niyo siyang pakinggan, sigaw ni Miguel. Basag ang kanyang boses sa takot. Ngunit hindi pa tapos si Katrina. Naramdaman niyang hindi niya natanggap ang proteksyon na gusto niya mula kay Don Ricardo. Ang epekto ng droga ay lalo siyang naging walang ingat. Naramdaman niyang kailangan niyang patunayan na mas karapat-dapat siyang protektahan kaysa kay Miguel. Sinungaling si Miguel del Rosario. Sigaw ni Katrina at saka ginawa ang pinaka-hindi inaasahan. Tumakbo siya mula sa entablado, dumaan sa mga hindi handang security guard at diretsyong kumapit sa mga binti ni Don Ricardo na nakatayo roon, paralisado. Lumuhod si Katrina sa sahig, umiiyak at mahigpit na yumakap sa mga binti ng biyanan ni Isabela. Ang kanyang pulang damit ay gusot at ang kanyang make-up ay ganap na nasira. Ricardo, mahal, tulungan mo ang iyong Katrina. Takot si Katrina, pagmamakaawa ni Katrina sa isang napaka-intimate na palayaw. Isang palayaw na hindi dapat gamitin ng isang sekretarya sa may-ari ng kumpanya, lalo na sa publiko. Ang buong bulwagan ay nanigas. Ricardo, mahal, at iyong Katrina ay sapat na para ipaliwanag ang lahat. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang kanyang tasa ng tsaa. Ito ay ang dulo lamang ng isang iceberg na nagsisimula palang lumitaw at alam ni Isabela na ang pinakamalaking pagsabog ay malapit nang magsimula. Ang mga palayaw, Ricardo, mahal, at iyong Katrina na lumabas sa bibig ni Katrina ay nagpatigil sa buong banquet hall. Nagtinginan ang mga bisita sa isa't isa na nanlalaki ang mga mata, sinusubukang iproseso ang kanilang narinig. Isang batang sekretarya na nakakapit sa mga binti ng presidente ng isang higanteng korporasyon na tinatawag siyang may mga nakakadiring malambing na palayaw habang ang sarili niyang anak ay nakatayo sa tabi niya. Ang mukha ni Don Ricardo, nakilala sa buong buhay niya bilang isang negosyanteng may mataas na moralidad at isang taong pamilya, ay naging kulay ube dahil sa pinaghalong galit at hindi matitiis na kahihiyan. Iwinasiwas niya ang kanyang mga binti para makawala sa yakap ni Katrina na para bang sinusubukang alisin ang isang linta na nakakapit sa kanyang katawan. Bitiwan mo ako. Anong ginagawa mo, babaeng walang hiya? Sigaw ni Don Ricardo. Malakas na nanginginig ang kanyang boses. Ang marangal na imahe na kanyang binuo sa loob ng mga dekada ay nadudurog sa loob ng ilang segundo sa mga kamay ng babaeng ito na lango sa droga. Si Miguel, nakakabawi lang sa sakit sa kanyang binti, ay natulala nang makita ang eksena. Naramdaman niyang pinagtaksilan siya. Si Katrina ay kanyang babae o iyon ang kanyang akala. Nang makita ang kanyang kalaguyo na malambing na kumakapit sa kanyang ama, nasira ang katwiran ni Miguel. Sa malalaking hakbang na puno ng galit, sumugod si Miguel, marahas na hinawakan si Katrina sa braso at hinila siya. Nakawala si Katrina sa mga binti ni Don Ricardo at umurong. Tumayo ka! Sigaw ni Miguel sa mukha ni Katrina. Gumising ka, Katrina! Tatay ko yan! Bakit mo siya tinatawag ng ganyan? Sinusubukan mo akong sirain, ha? Nagiindayog si Katrina at muntik nang matumba, ngunit nagawa niyang mapanatili ang kanyang balanse sa pamamagitan ng pagkapit sa gilid ng VIP table. Dahil sa epekto ng stimulant, sumabog ang kanyang mga emosyon na parang isang apoy. Nawala ang takot at isang walang ingat at marahas na katapangan ang pumalit. Tiningnan niya si Miguel na may nagniningning na mga mata. Biglang humihingal, slap. Isang matalas na sampal ang tumama sa kanang pisngi ni Miguel. Ang tunog ay sobrang lakas na umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng mikropono sa lectern na aksidenteng natamaan ni Katrina ng kanyang katawan at nagpagulat sa lahat sa bulwagan. Umurong si Miguel, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Tumingin siya kay Katrina nang may hindi paniniwala. Huwag mo kong sigawan, Miguel del Rosario. Histerikal na sigaw ni Katrina. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha na humahalo sa kanyang sipon at kumalat na makeup na nagpamukha sa kanyang kakilakilabot at kaawa-awa. Isa kang walang kwenta. Duwag. Sa mga babae ka lang matapang. Natulala si Miguel. Anong sabi mo? Narinig mo?
Sigaw ni Katrina na itinuturo ang mukha ni Miguel gamit ang nanginginig na daliri. Mula sa kanyang bibig ay nagsimulang lumabas ang lahat ng katotohanang mahigpit niyang itinago dahil sa kanyang ambisyon. Ginawa siyang tapat ng droga, brutal na tapat, nang walang anumang filter. Akala mo mahal kita ha? Gising, nanunuya si Katrina. Ang kanyang tawa ay nakakasakit, kailangan ko lang ng access, kailangan ko ng tulay para makapasok sa pamilyang ito. At ikaw, Miguel del Rosario, isa ka lang luma at madaling tapakang tulay. Pinigil ng mga bisita ang kanilang hininga. Nagsimulang magbulungan ng malakas ang ilan. Samantala, patuloy na nire-record ng mga kamera ng cellphone ang bawat sandali ng dramang pampamilya na ito na mas kapanapanabik kaysa sa anumang teleserye. Nanginginig si Miguel sa pinipigilang galit. Tumahimik ka, lasing ka. Hindi ako lasing. Sa katunayan, mas malinaw ang isip ko ngayon kaysa dati, putol ni Katrina. Lumingon siya sa mga bisita, ibinuka ang kanyang mga braso na parang nagbibigay ng isang business presentation. Alam niyo ba, itong si Miguel del Rosario, itong batang CEO na ipinagmamalaki niyo, walang laman ang ulo, utak biya. Yung magagandang financial reports, gawa ko lahat yun. Ang alam lang niya ay pumirma at mag-golf. Sinubukang sumabat ni Don Ricardo nang magsimulang lumabas ang mga sikreto ng kumpanya, ngunit walang pakialam si Katrina. Muli siyang tumingin kay Miguel nang may paghamak. At alam mo ba kung bakit ako naging sekretarya mo? Kasi naaawa ako sa'yo. Laging nabubuhay sa anino ng tatay mo. Isa kang mama's boy na walang kayang gawin kung wala ang pera ng magulang niya. Naramdaman ni Miguel na hinubaran siya sa publiko. Ang kanyang pride ay niyurakan sa sahig. Ngunit hindi patapos si Katrina. Lumingon siya kay Isabela na nanatiling tahimik na nakaupo sa kanyang silya na parang siya ang nag-iisang VIP na manonood sa front row. Nag-indayog si Katrina patungo kay Isabela. Sinubukan siyang pigilan ni Miguel, ngunit ang baliw na tingin ni Katrina ay nagpaatras sa kanya. Huminto si Katrina sa harap mismo ng mesa ni Isabela at ipinatong ang parehong kamay sa puting mantel. At ikaw, Isabela, bulong ni Katrina. Ang kanyang hininga, isang halo ng alkohol at desperasyon ay umabot sa mukha ni Isabela. Ikaw ang pinakatangang babae sa buong mundo. Tiningnan ni Isabela si Katrina sa mata nang walang anumang bahid ng takot. Talaga? At bakit mo naman nasabi yan? Kalmadong tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay patag, ngunit matalas. Bakit ka pa nananatili sa tabi ng isang lalaking basura? Sigaw ni Katrina na itinuturo si Miguel nang hindi man lang lumingon. Alam mo ba, noong nilagyan ni Miguel ng droga ang inumin mo, hindi lang para mabaliw ka, para palabasin kang may sakit sa isip, para makipagdiborsyo siya at makakuha ng bentahe sa hatian ng ari-arian. Bangkarote siya, Isabela. May utang ang asawa mo na milyon-milyon sa mga kasino sa ibang bansa. Kailangan niya ang parte mo sa ari-arian para matakpan ang butas na yon. Boom! Ang pag-amin na iyon ay sumabog ng mas malakas kaysa sa isang bomba. Ang maingay na banquet hall ay biglang naging nakakabinging tahimik. Ang pahayag tungkol sa mga utang sa sugal at isang plano ng diborsyo para makuha ang ari-arian ay isang eskandalo ng pinakamataas na antas. Ang mga investor na naroroon ay nagbulungan sa isa't isa na may mga mukhang takot. Ang mga stocks ng kumpanya ay babagsak sa susunod na umaga dahil sa revelasyong ito. Ang mukha ni Miguel ay mas maputi pa kaysa sa papel. Ang sikreto ng kanyang mga utang sa sugal na kanyang iningatan ng husto ay isiniwalat ng napakadali ng babaeng dapat sana'y kanyang kakampi. Nang hina ang mga binti ni Miguel, hindi niya inakala na alam ni Katrina ang tungkol sa utang na iyon. Kasinungalingan yan, paninirang puri yan, desperadong sigaw ni Miguel. Basag ang kanyang boses, paninirang puri. Mapait na tumawa si Katrina. Inilabas niya ang cellphone na nakasuksok sa kanyang dibdib. Ginalaw niya ang screen gamit ang nanginginig na mga daliri. May ebidensya ako. May audio file ako sa'yo na umiiyak na nagmamakaawa sa isang loan shark. Gusto mo bang i-play ko ngayon ha? Sumugod si Miguel para agawin ang telepono. Hindi.
Mabilis na umiwas si Katrina. Sa kabila ng kanyang pag-iindayog, dahil sa epekto ng adrenaline, mabilis siyang kumilos. Nilibot niya ang bilog na mesa gamit si Don Ricardo bilang isang kalasag. Ricardo, mahal, tulungan mo ko. Gusto akong saktan ng anak mo, sigaw ni Katrina na kumakapit sa braso ni Don Ricardo. Protektahan mo ko, tandaan mo, yung pangako mo sa akin noong nakaraang linggo sa villa natin. Nanigas si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay napunta sa kanyang asawa, ang ina ni Miguel, nakakabalik lang mula sa banyo at nakatayo, paralisado at may nababahalang mukha sa pasukan ng bulwagan. Nagpatuloy si Katrina sa pagsasabi ng walang katuturan. Masamang tao si Miguel, mahal, hindi tulad mo na malambing at mapagbigay. Kuripot si Miguel. Mga peking bag lang ang binibili niya sa akin. Pero ikaw, binilhan mo ako ng kondo sa Rockwell, di ba? Tinabunan ni Isabela ang kanyang bibig ng kamay, nagpapanggap na nagulat, ngunit sa loob niya ay nagagalak siya. Bingo! Ang kanyang hinala tungkol sa relasyon ni Miguel at Katrina ay kalahati lamang ng katotohanan. Ang realidad ay mas marumi at mas karumal-dumal. Si Katrina ay hindi lamang kalaguyo ni Miguel, kundi pati na rin ng kanyang ama. Ama at anak ay nagbabahagi ng iisang babae sa loob ng iisang kumpanya. Tumahimik ka. Demonyo ka, hindi na nakatiis si Miguel. Nawala siya sa sarili. Kumuha siya ng isang bote ng alak mula sa isang kalapit na mesa at sinubukang ibato ito kay Katrina. Tigil! Umalingaw-ngaw ang boses ni Marco. Mabilis na tumayo ang abogado mula sa kanyang upuan at pinigilan ang kamay ni Miguel bago pa lumipad ang bote. Kumalma ka, Miguel. Gusto mo bang makulong dahil sa pananakit sa harap ng daan-daang testigo? Humihingal si Miguel. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa. Ang kanyang mga mata, na namumula sa galit, ay tumingin ng may puot kay Katrina, na ngayon ay nagtatago sa likod ng braso ng kanyang ama. Si Katrina, na nakaramdam ng kaligtasan nang makitang pinipigilan si Miguel, ay muling itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Don Ricardo nang may nakakatakot na pagsamba. Ito ang epekto ng droga. Hinaplos niya ang dibdib ng matandang lalaki sa harap ng lahat. Ayan na, mahal. Paalisin mo na si Miguel. Wala siyang kwenta. Bulalas ni Katrina na may malawak na ngiti ng isang baliw. Magsasama tayong dalawa ng masaya at may sorpresa akong regalo para sayo. Isang regalo na siguradong magugustuhan mo at magpapalimot sayo sa isang bagsak na anak tulad ni Miguel. Na may isang dramatikong kilos, hinaplos ni Katrina ang kanyang patag na tiyan. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang nasirang mukha. Naghanda siyang laruin ang kanyang huling nakatagong baraha, ang baraha na akala niya ay magliligtas sa kanya at magpapaluhod kay Don Ricardo sa kanya magpakailanman. Nakita ni Isabela ang kilos ng kamay ni Katrina patungo sa kanyang tiyan, napapikit siya. Kaya pala, yan ang alas niya, naisip ni Isabela. Napakabalintuna. Iiwanan ako ni Miguel para sa babaeng ito. At lumalabas na ang babaeng ito ay nagdadala sa loob niya ng binhi ng mismong pagkawasak ni Miguel. Ngayong gabi, ang ulan ng katotohanan ay bumuhos ng may tunay na lakas, hinuhugasan at tinutunaw ang lahat ng kasinungalingan na bumalot sa isang pamilyang dati iginagalang. At si Isabela, ang nag-iisang nanatiling tuyo sa ilalim ng payong ng pasensya, ay naghanda upang saksihan ang huling yugto ng kanilang pagkawasak. Ang kapaligiran sa banquet hall ng hotel ay hindi na tensyonado, kundi masama, tulad ng bago ang isang pagbitay. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kamay ni Katrina, na hinahaplos ang kanyang patag na tiyan sa isang mabagal at dramatikong bilog. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata na malabo dahil sa droga ay nakatitig kay Don Ricardo, na para bang nakikita niya ang isang Diyos na tagapagligtas. Si Miguel, na pinipigilan pa rin ni Marco, ay pinigil ang kanyang hininga at tumingin sa tiyan ni Katrina. Ang kanyang utak, na litong-lito na, ay sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga nagkalat na piraso ng palaisipan. Buntis si Katrina. Kung totoo, anak ko yan. Madalas kaming magkasama sa apartment niya,
Sa isang iglap, isang baliw na kislap ng pag-asa ang sumindi sa isipan ni Miguel. Kung buntis si Katrina sa kanyang anak, baka magamit niya ito para bigyang katwiran ang kanyang diborsyo kay Isabela. Katrina! Basag na boses ni Miguel ang pumutol sa katahimikan. Buntis ka! Lumingon si Katrina kay Miguel at humalakhak. Ang tunog ay nakakatakot at masakit, tulad ng isang tisa na kumakaskas sa isang pisara. Siyempre, mahal kong Miguel, may isang munting buhay dito, sagot ni Katrina sa isang sadyang malambing na boses na tinatapik ang kanyang tiyan. Ang tunay na tagapagmana na magtataboy sayo. Walang kwenta, tumayo ng tuwid si Miguel. Bahagya siyang nakawala sa pagkakahawak ni Marco. Anak ko yan, di ba Katrina? Kung anak ko yan, tayo. Bago pa matapos ni Miguel ang pangungusap, lalong lumakas ang tawa ni Katrina. Napayuko siya sa katatawa, hawak ang kanyang tiyan, na para bang sinabi ni Miguel ang pinakatangang biro sa siglo. Mga luha ng saya at kalasingan ang tumulo sa kanyang mga pisngi na may mantsa. Anak mo! Sigaw ni Katrina na itinuturo si Miguel na may mukha ng paghamak. Huwag kang managinip ng gising, Miguel del Rosario. Sa tingin mo, gugustuhin kong magbuntis sa isang lalaking bangkarote na may milyon-milyong utang sa sugal, sa isang mahinang lalaki na ang alam lang ay humingi ng pera sa tatay niya. Namula ang mukha ni Miguel na parang isang kamatis. Kung gayon, kanino? Sigaw niya sa pagkabigo. Biglang huminto sa pagtawa si Katrina at naging seryoso ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata patungo kay Don Ricardo na nakatayo sa tabi niya na naninigas na parang isang estatwa ng yelo na may isang teatrikal na kilos. Mahigpit na kumapit si Katrina sa braso ni Don Ricardo at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng matandang lalaki. Ang anak na ito ay kay Presidente del Rosario, naiintindihan mo? Malakas na sigaw ni Katrina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan na tumutusok sa mga eardrum ng lahat ng naroroon. Tila gumuho ang mundo sa sandaling iyon. Ang anak na ito ay sa tatay mo, Miguel, mayabang na pagpapatuloy ni Katrina na parabang nag-aanunsyo ng nanalo sa loto. Kaya hindi ito anak mo. Anong dapat kong itawag dito? Kapatid mo siya sa ama at ang nag-iisang tagapagmana ng yaman ni Don Ricardo. Hahaha. Di ba nakakatawa? Magkakaroon ka ng bagong kapatid. Miguel, tawagin mo akong madrasta. Okay? Boom! Ang pahayag na iyon ay sumabog ng mas malakas kaysa sa isang bomba nuklear. Katahimikan. Isang nakamamatay na katahimikan. Tila huminto ang oras. Nakabuka ang bibig ni Miguel, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang kanyang mga mata, natakot, ay salit-salit na tumingin sa kanyang ama at sa kanyang kalaguyo, na ngayon ay magkadikit. Nag-short circuit ang kanyang utak. Nakipagtalik ang kanyang ama kay Katrina sa parehong babaeng kanyang kinakasama. Namutla si Don Ricardo na parang isang kandila. Sinubukan niyang itulak si Katrina, ngunit ang lakas ng kanyang lango sa drogang kalaguyo ay nakakagulat na malakas. Bitiwan mo, nagsisinungaling ang babaeng yan, baliw siya dahil sa droga. Takot na sigaw ni Don Ricardo. Basag ang kanyang boses, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Tumingin siya ng may pagmamakaawa sa mga investor at mga kasamahan sa negosyo na parabang sinusubukang iligtas ang natitira niyang karangalan. Bakit mo sinasabing kasinungalingan yan, mahal? Reklamo ni Katrina. Hindi niya matanggap na pinagdududahan ang kanyang katotohanan. Ang epekto ng droga ay nag-udyok sa kanya na patunayan ang lahat ng malinaw. Mahal, hindi mo ba natatandaan noong nakaraang buwan noong pumunta tayo sa villa sa Tagaytay? Sabi mo, ang asawa mo, yung kulubot na matandang yon, hindi ka na kayang bigyan ng kasiyahan. Sabi mo gusto mo ng isang malakas na anak, hindi mahina tulad ni Miguel, at binigyan kita ng anak, mahal. Sabi ng doktor, lalaki, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Katrina ay isang pako sa kabaong ng pamilya del Rosario. Sa pagbubunyag ng lugar, oras at maging mga pribadong usapan, ang pagtanggi ni Don Ricardo ay naging walang saysay. Sa pasukan ng bulwagan, isang pigil na sigaw at isang malakas na kalabog ang narinig. Ang ina ni Miguel, ang lehitimong asawa ni Don Ricardo, ay hinimatay.
bumagsak ang kanyang katawan sa marmol na sahig. Matapos marinig ang dobleng pagtataksil ng kanyang asawa at ng babaeng itinuturing ng kanyang asawa na ideal na manugang, maraming empleyado ng hotel ang tumakbo upang tulungan siya na nagdagdag sa kaguluhan sa bulwagan. Sa sandaling makita niya ang kanyang ina na bumagsak, may nasira sa loob ni Miguel, ang kahihiyan, galit, pagkasuklam, at pagtataksil ay nagsama-sama sa isang alon ng hindi mapigilang galit. Hindi na niya nakita ang kanyang ama bilang isang figura ng awtoridad na dapat katakutan, kundi bilang kanyang pinakakinamumuhiang kaaway. Hindi lamang pinagtaksilan ng kanyang ama ang kanyang ina, kundi ninakaw din niya ang kanyang babae at sinaksak siya sa likod. "Papa," bulong ni Miguel, malakas na nanginginig ang kanyang boses. "Papa, sinipingan mo ang babaeng yan? Alam mong girlfriend ko siya. Sinipingan mo rin siya. Miguel, makinig ka. Isa itong hindi pagkakaunawaan." "Anong hindi pagkakaunawaan?" sigaw ni Miguel. Namamaga ang mga ugat sa kanyang leeg. Nakawala siya sa kamay ni Marco na nakahawak pa rin sa kanya. Si Marco, na napagtantong nawalan na ng kontrol ang sitwasyon, ay binitiwan na si Miguel at umatras para protektahan si Isabela. Nang makalaya, sumugod si Miguel na parang isang sugatang toro. Hindi niya inatake si Katrina, inatake niya ang sarili niyang ama. "Hayop ka!" sigaw ni Miguel habang sinuntok ang mukha ni Don Ricardo. Pum! Tumama ang suntok sa panga ni Don Ricardo. Umurong ang magnate at bumagsak sa buffet table sa likod. Nahulog ang mga plato na may mamahaling cake na nabasag sa sahig at sa kanyang mamahaling suit. "Kinuha mo lahat sa akin, ang pride ko, at ngayon, ang babae ko, matandang manyak," sigaw ni Miguel, na sumugod sa katawan ng kanyang ama at bulag na sinakal ang matandang lalaki. Ito ay isang ganap na kaguluhan. Histerikal na nagsisigawan ang mga bisita. Ang mga mamamahayag at mga taong nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone ay masigasig na kinukunan ang makasaysayang sandali ng pagbagsak ng dinastiya ng negosyo ng mga Del Rosario. Ang mga security guard na nag-aalinlangan kung sino ang susuportahan ay tumakbo upang paghiwalayin ang away sa pagitan ng ama at anak. Nang makitang binubugbog si Don Ricardo, sa halip na tumulong, masayang pumalakpak si Katrina. Para sa kanya, sa kanyang estado ng guni-guni, ito ay isang kapanapanabik na wrestling match. "Sige pa. Miguel, bugbugin mo pa." "Ha. Bagay lang sa'yo, yan, matanda." Pag-cheer ni Katrina, naganap na wala sa sarili. Sumasayaw siya ng kaunti sa gitna ng mga piraso ng basag na plato. Wala siyang pakialam kung masugatan ang kanyang mga paa sa mga salamin at dumugo. Sa gitna ng bagyo ng kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Isabela mula sa kanyang upuan. Tumayo siya ng tuwid, kalmado, at elegante. Ang kanyang asul na damit ay walang kahit isang mantsa. Nakita niya si Miguel na sa pilitang kinakaladkad ng 3 security guard. Ang kanyang mukha ay may pasa at puno ng mga luha ng galit. Nakita niya si Don Ricardo na umuubo sa sahig na may dignidad na nabahiran ng isang punit na kamiseta at mga mantsa ng pagkain, at nakita niya si Katrina na sumasayaw na parang baliw sa entablado ng pagkawasak na sila mismo ang lumikha. Lumingon si Isabela kay Marco na nakatayo sa tabi niya na alerto. "Tara na, Marco," mahinang sabi ni Isabela. Kalmado ang kanyang boses. Kabaligtaran ng ingay sa paligid niya. Tapos na ang palabas. Isang napakagandang pagtatapos. Magalang na tumango si Marco na hinahangaan ang katatagan ng kanyang kaibigan. "Halika na, Isabela. Handa na ang kotse ko sa pasukan." Umalis si Isabela mula sa VIP table na iyon at lumabas. Nang dumaan siya kay Miguel na nakikipagbuno sa mga security guard, sandaling huminto ang mga hakbang ni Isabela. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang asawa nang may isang nagmamakaawang, desperado at basag na tingin. "Isabela, tulungan mo ako." "Isabela," humikbi si Miguel. Tiningnan siya ni Isabela ng malamig, walang awa, walang pagmamahal, tanging isang malaking ginhawa. Kinapa ni Isabela ang kanyang bag at dahan-dahang inalis ang puting gintong singsing sa kasal na suot niya sa kanyang palasingsingan.
Sa isang bahagyang kilos, hinulog ni Isabela ang singsing sa sahig, sa harap mismo ng mukha ni Miguel na nakaluhod, na hawak ng mga security guard. Tumunog ang singsing, isang maliit na tunog na nagmarka ng pagtatapos ng isang impyernong relasyon. Congratulations sa bago mong kapatid, mahal, mapait na bulong ni Isabela. Nang hindi na lumingon, lumabas si Isabela sa banquet hall na iyon na taas noo. Iniwan niya ang mga abo ng pamilya ng kanyang asawa na nasunog sa apoy na sila mismo ang nagsindi. Paglabas niya sa lobby ng hotel, hinaplos ng hangin ng gabi ng Maynila ang mukha ni Isabela, isang malambing na simoy ng hangin ang umihip, na nagdala ng isang kasariwaan, nakabaligtaran ng impyernong mundo na kanyang iniwan sa banquet hall. Sa likod niya, nagsimulang lumapit ang mga sirena ng mga ambulansya at mga sasakyan ng pulis, na pumutol sa katahimikan ng gabi. Isang senyales na malapit nang magsimula ang legal na yugto ng dramang pampamilya na iyon. Binuksan ni Marco ang pinto ng kanyang itim na sedan para kay Isabela. Sakay na, Isabela, ligtas ka na. Mahinang tumango si Isabela at sumandal sa malambot na upuan ng pasahero. Naramdaman niyang sobrang pagod. Tila naubos ang lahat ng kanyang lakas sa pagpapanatili ng isang maskara ng katahimikan sa loob ng maraming oras. Ngunit sa likod ng pagod na iyon ay isang napakalaking gaan ng loob, isang ginhawa na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang bigat ng pagiging isang sunod-sunurang asawa, isang hinahamak na manugang, at isang pinagtaksilang babae ay ganap na naalis. Habang papalayo ang kotse sa hotel, tumingin si Isabela sa rearview mirror. Nakita niya kung paano huminto ang isang police car sa harap ng pasukan. Maraming pulis ang nagmamadaling pumasok. Alam ni Isabela na ngayong gabi, hindi matutulog si Miguel sa kama ng isang marangyang bahay, kundi sa malamig na sahig ng isang selda. Kinabukasan, maliwanag na sumikat ang araw, na para bang ipinagdiriwang ang kalayaan ni Isabela. Ngunit para sa pamilya del Rosario, ang araw na iyon ang simula ng katapusan. Nakaupo si Isabela sa sofa sa apartment ni Marco, ang kanyang pansamantalang pinakaligtas na kanlungan. Sa telebisyon sa harap niya, ipinapalabas ang balita sa umaga na yumanig sa buong bansa. Walang channel ng telebisyon ang pinalampas ang balita. Breaking news. Nakakagulat na iskandalo sa anibersaryo ng isang magnate. Ama at anak nag-away dahil sa buntis na sekretarya. Ang headline ay nakatatak sa isang matingkad na pula. Uminom si Isabela ng isang lagok ng itim na kape habang pinapanood ang screen. Ang amateur video na na-record ng mga bisita kagabi ay naging viral na sa lahat ng social media. Ang mga hashtag tulad ng Drama Familia del Rosario at ang pagtatapos ang kabit ay numero 1 trending sa Twitter at TikTok. Sa screen ng telebisyon ay lumitaw ang video ni Katrina na histerikal na sumisigaw sa entablado. Ang anak na ito ay kay Presidente del Rosario, hindi kay Miguel. Ang nasirang mukha ni Katrina at ang galit ni Miguel ay bahagyang nakapixelate, ngunit ang kanilang mga sigaw at pag-amin ng pagkakasala ay malinaw na naririnig. Napakalaki ng epekto, sabi ni Marco, na lumabas mula sa kusina na may isang plato ng toast. Umupo siya sa tapat ni Isabela para manood ng balita, kasama siya. Bumagsak ng 40% ang mga stocks ng kumpanya ni Don Ricardo ngayong umaga. Ang mga dayuhang investor ay sabay-sabay na umaatras. Bilyon-bilyon ang nawala sa kanila sa isang gabi. Mapait nang umiti si Isabela. Yan ang tamang presyo para sa kanilang kasakiman, Marco. At mayroon pang balita, pagpapatuloy ni Marco na itinuturo ang screen ng kanyang cellphone. Si Miguel del Rosario ay formal ng kinasuhan ng serious physical injuries dahil sa pananakit sa kanyang ama sa publiko. May daan-daang testigo at video evidence ang pulisya. Wala siyang takas. Maaari siyang maharap sa higit sa 5 taon sa bilangguan. Sandaling nanahimik si Isabela na iniisip si Miguel na nakakulong sa isang selda. Sa istasyon ng pulisya, si Miguel, na may pasang mukha at walang laman na tingin, ay nakaupo sa isang sulok ng isang hiwalay na selda. Ang kanyang mamahaling suit ay kinumpiska at ang kanyang kamiseta ay punit at marumi. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang pagsisisi at isang masakit na kalituhan
ang pumuno sa kanyang isipan. Alam na alam ni Miguel kung ano ang nangyari kay Katrina. Iyon ang mga side effect ng drogang siya mismo ang naghanda. Ang drogang dapat sana'y magpamukhang baliw sa kanyang asawa ay aksidenteng nainom ni Katrina. Humukay siya ng sarili niyang libingan. Gusto ni Miguel na sisihin si Isabela, isigaw na ipinagpalit niya ang mga baso, ngunit sa sandaling buksan niya ang kanyang bibig tungkol sa mga ipinagpalit na baso, aaminin niyang sinubukan niyang lasunin ang kanyang asawa. Iyon ay attempted murder, isang mas mabigat na parusa kaysa sa pananakit. Nakulong si Miguel sa sarili niyang bitag. Kailangan niyang lunukin ang mapait na resultang ito. Kailangan niyang hayaang isipin ng publiko na nabaliw si Katrina dahil sa droga o stress at na siya ang suwail na anak na nanakit sa kanyang ama. Sa sandaling ipagtanggol niya ang kanyang sarili, lalo siyang lulubog sa pagkawasak. Isabela, bulong ni Miguel. Ang pangalan ng babaeng minsan niyang trinato ng may kapabayaan, ang kalmadong imahe ni Isabela na laging nag-aasikaso sa kanyang mga pangangailangan, ngayon ay nagpapahirap sa kanya. Nawalan siya ng isang tapat na asawa at nagkaroon ng isang kalaguyo na, lumalabas, ay nakikipagtalik din sa sarili niyang ama. Ang kabalintunaan ay tumutusok sa kanyang puso hanggang sa dumugo ito. Samantala, ang kapalaran ni na Don Ricardo at Katrina ay parehong trahedya. Nagbago ang balita sa telebisyon sa isang view ng isang marangyang ospital sa Maynila. Nagkukumpulan ang mga mamamahayag sa harap ng pasukan. Iniulat na si Presidente del Rosario ay nagdusa ng isang malubhang stroke kaagad pagkatapos ng insidente ng pananakit kagabi. Siya ay kasalukuyang nasa comatose state sa intensive care unit at hindi sigurado ang medical team kung siya ay makakabawi pa o magdudusa ng permanenteng paralysis. Mahinang umismid si Isabela. Isang stroke, bulong niya. Hindi niya kinaya ang kahihiyan. Ang iginagalang na imahe na kanyang binuo sa buong buhay niya na gumuho dahil sa isang sandali ng pagnanasa sa sekretarya ng kanyang anak. At kumusta naman ang bida ng ating palabas? Tanong ni Marco. Itinuro ni Isabela ang mga subtitle sa ibaba ng screen ng balita. Si Katrina, dinala sa isolation ward ng isang psychiatric hospital para sa detoxification at mental evaluation, natagpuan ang isang mataas na konsentrasyon ng mga psychotropic substance sa kanyang dugo. Bukod pa rito, dahil sa sobrang dosis ng droga, ang kondisyon ng fetus ay itinuturing na high risk. Nagtapos si Katrina sa eksaktong lugar kung saan binalak ni Miguel para kay Isabela, isang psychiatric hospital. Ibinaba ni Isabela ang kanyang tasa ng kape, tumingin kay Marco ng seryoso. Marco, gusto kong ipagpatuloy ang demanda ng diborsyo sa lalong madaling panahon. Ngayong nasa kulungan si Miguel at nasa ganoong estado si Don Ricardo, ito na ang pagkakataon. Walang makakapanghimasok. Tumango si Marco nang may determinasyon. Inihanda ko na ang mga dokumento kagabi, Isabela. Maari kang mag-file ng diborsyo dahil sa psychological violence, infidelity, at ngayon dahil sa kriminal na pag-uugali ni Miguel at may karapatan kang humingi ng hatian ng ari-arian. Tandaan mo, karamihan sa kanilang mga ari-arian ay nabuo sa panahon ng inyong pagsasama. Hindi ko kailangan ang marumi nilang pera, mabilis na putol ni Isabela. Hindi ito tungkol sa kung kailangan mo o hindi, Isabela, matatag na sabi ni Marco. Ito ay tungkol sa karapatan at hustisya. Kung hindi mo ito tatanggapin, ang perang iyon ay gagamitin para bayaran ang mga utang sa sugal ni Miguel o kukumpiskahin ng mga bangko kapag bumagsak ang kumpanya. Mas mabuti na makuha mo ang iyong parte at gamitin ito sa isang bagay na mabuti o kahit papaano, masisiguro mong magiging isang pulubi si Miguel na walang isang sentimo kapag lumabas siya ng kulungan. Sandaling nag-isip si Isabela. Tama si Marco. Isang katangahan na hayaang manatiling mayaman si Miguel pagkatapos ng lahat ng ito. Para sa mga taong sakim tulad ni Miguel at ng kanyang pamilya, ang pinakamahusay na parusa ay ang kahirapan. Sige, nagpasya si Isabela. Matalas na kumislap ang kanyang mga mata. Ikaw na ang bahala sa lahat, Marco. Siguraduhin mong walang matitira kay Miguel kapag lumabas siya ng kulungan.
Hayaan mong maramdaman niya kung ano ang nasa ilalim, tulad ng kung paano niya ako trinato sa buong buhay ko. Ngumiti si Marco ng may kasiyahan. Naiintindihan ko. Sa legal na paraan, wawasakin ko sila. Nang hapong iyon, habang patuloy na nagagalak ang online world sa pagbagsak ng pamilya ng magnate, nagsimulang maghanda si Isabela para sa isang bagong buhay. Tumayo siya sa balkonahe ng apartment na nakatingin sa malawak na kalangitan ng Maynila. Wala ng takot o complex ng pagiging mababa. Isang ipinagpalit na baso noong gabing iyon ay hindi lamang nagligtas sa kanyang buhay, kundi nilinis din ang kanyang buhay mula sa basura na dati niyang tinatawag na pamilya. Talagang makatarungan ang Diyos. At minsan, ang hustisyang iyon ay dumarating sa anyo ng isang maling na ibigay na baso ng orange juice. 3 buwan na ang lumipas mula noong kakilakilabot na gabing iyon sa hotel. Mabilis na lumipas ang panahon na malinis na tinangay ang mga labi ng kaluwalhatian ng pamilya Del Rosario na ngayon ay isang pangalan na lamang sa madilim na kasaysayan ng mundo ng negosyo. Nakaupo si Isabela sa isang komportableng upuang ratan sa terrace ng isang vintage-style na coffee shop sa labas ng Maynila. Sa harap niya ay isang tasa ng umuusok na latte at isang hiwa ng cheesecake. Ang kanyang mukha ay mas masigla, bata, at maningning kaysa noong asawa pa siya ni Miguel. Wala nang bakas ng pagod o mental pressure na dati laging nakaguhit sa kanyang noo. Nakaupo si Marco sa tapat niya na may isang tablet sa mesa. Sa screen ay lumitaw ang pinakabagong balita mula sa isang prestihiyosong legal portal. Lumabas na ang hatol, maikling sabi ni Marco, nang umingiti ng may kasiyahan. Naglabas na ng sentensya ang hukom kaninang umaga. Sumulyap si Isabela sa screen ng tablet. Mayroong isang larawan ni Miguel na may orange na jumpsuit ng bilanggo. Ang mukha ng kanyang dating asawa ay payat, lubog at walang buhay. Kalbo ang kanyang ulo at walang laman ang kanyang tingin. 5 taon. Tuyot na tanong ni Isabela. 6 na taon sa bilangguan, pagtatama ni Marco. Ang parusa ay pinabigat dahil sa paggawa ng serious physical injuries laban sa isang direct ascendant sa publiko. Idinagdag din ang kaso ng possession of illegal psychotropic substances na natagpuan sa bulsa ng kanyang jacket noong siya ay inaresto. Huminga ng malalim si Isabela, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ganap na ginhawa, at ang kanyang mga ari-arian ay opisyal na kinumpiska at hinati noong nakaraang linggo. Ayon sa hatol ng family court, paliwanag ni Marco sa isang profesional na tono, nakatanggap ka ng 60% ng kabuuang liquid assets bilang kabayaran para sa psychological damages at paglabag sa obligasyon ng suporta. Ang natira ay napunta sa pagbabayad ng mga utang sa sugal ni Miguel at sa mga gastusing medikal ni Don Ricardo. Tungkol kay Don Ricardo, ang kapalaran ng dating biyenan ni Isabela ay parehong miserable. Ang stroke noong gabing iyon ay nag-iwan sa kalahati ng kanyang katawan na permanenteng paralisado. Ang lalaking minsan ay sobrang mayabang at sumasamba sa kapangyarihan ngayon ay nakahiga ng walang magawa sa kama ng isang marangyang nursing home, ang tanging lugar na kaya nilang bayaran sa natitirang pera. Kabalintunaan, kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pangangalaga ng mga dayuhang caregiver nang walang pagbisita mula sa kanyang anak o asawa. Ang ina ni Miguel, matapos magkamalay at malaman ang karumal-dumal na iskandalo ng kanyang asawa, ay agad na nag-file ng diborsyo at nagpunta sa ibang bansa para magpagaling. So, may balita ba sa bida ng ating palabas? Tanong ni Isabela habang sumusubo ng isang maliit na piraso ng cake. Lumipat si Marco sa ibang balita sa screen ng tablet. Si Katrina ay nasa psychiatric ward pa rin. Sabi ng doktor, medyo malubha ang pinsala sa neurologic dahil sa sobrang dosis ng stimulants. Madalas siyang magkaroon ng mga guni-guni at kinakausap ang sarili. Huminto si Marco at tumitig kay Isabela, at kahapon lumabas ang resulta ng DNA test ng sanggol. Ibinaba ni Isabela ang kanyang tinidor. Ito ang huling susi sa kahon ni Pandora at ang resulta ay positibo, matatag na sabi ni Marco. 99.9% itong tumutugma sa DNA ni Don Ricardo. Humalakhak ng bahagya si Isabela
Ang tawa ay mapait ngunit nagpapalaya, kaya sa huli, totoo pala, nakulong si Miguel dahil sa pambubugbog sa kanyang ama para protektahan ang isang babaeng buntis sa kanyang sariling kapatid sa ama. Ang script ng Diyos ay talagang ganito kakatawa. Isipin mo kung paano gumuho ang isipan ni Miguel nang malaman ito sa kulungan. Hindi lamang niya nawala ang kanyang asawa, ang kanyang yaman, at ang kanyang kalayaan, kundi pati na rin ang kanyang pride bilang isang lalaki. Pinagtaksilan ng sarili niyang ama at ng babaeng sinamba niya bilang kanyang tunay na pag-ibig. Si Miguel ngayon ay nag-iisa, nabubulok sa likod ng mga rehas na may walang katapusang pagsisisi. Nanalo ka ng ganap, Isabela, malumanay na sabi ni Marco, nang hindi kailangang dumihan ang iyong mga kamay ng dugo o karahasan, hinayaan mo lang silang wasakin ang kanilang mga sarili. Tiningnan ni Isabela ang tanawin ng lungsod mula sa terrace. Naalala niya muli ang maliit na boteng walang label. Ang masamang intensyon ni Miguel na baliwin siya ay bumalik sa kanya, na naging sandata na nagpabaliw sa kanyang kalaguyo at nagbunyag ng mga maruruming sikreto ng kanyang buong pamilya. Inilipat ko lang ang mga baso, Marco, mahinang bulong ni Isabela. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang napakaliit na kilos, mula kaliwa pa kanan, ngunit ang maliit na kilos na iyon ay nagbago ng kapalaran ng aking buhay magpakailanman. Itinaas ni Isabela ang kanyang tasa ng tsaa at bahagyang itinaas ito sa malinaw at asul na kalangitan para sa mga ipinagpalit na baso, bulong ni Isabela. Para sa iyong kalayaan, sagot ni Marco na itinaas ang kanyang tasa ng kape. Bahagya silang nag-toast. Ang tunog ng mga tasa na nagbanggaan ay magandang umalingaw-ngaw na nagsara ng isang madilim na pahina sa nakaraan ni Isabela. Wala na ang sunod-sunuran at tangang si Isabela. Ngayon, ang naroroon na lamang ay ang malaya, mayaman at masayang si Isabela. Tumayo siya mula sa upuan, inayos ang kanyang damit at lumabas sa coffee shop na iyon na taas noo. Sa malayo, ang mga labi ng pagkawasak ni na Miguel, Katrina at Don Ricardo ay hindi hihigit sa alikabok na naiwan sa kanyang mga yapak. Hindi na muling lilingon si Isabela. Huwag kang huhukay ng hukay na may masamang intensyon na saktan ang iba. Sa huli, baka ikaw mismo ang mahulog dito. Bagaman ang kasakiman at pagtataksil ay tila nagtatagumpay pansamantala, ang katapatan at pasensya ay laging makakahanap ng paraan upang maghiganti sa pinakaelegante at masakit na paraan.